Bago tayo mag-umpisa sa ating istorya, i-comment mo naman kung taga saan ka at anong oras ka nanonood na yon. Malay mo, sa simpleng pag-comment mo, may makabasa ring katulad mong may pinagdadaanan sa buhay at dito niya maramdaman na hindi pala siya nag-iisa. Sa pinakadulong bahagi ng baryo San Calvero, kung saan ang daan ay lupa pa rin at nagiging putik tuwing tag-ulan, nakatayo ang isang maliit na kubong yari sa pinaglumaan ngunit matibay na kawayan. Sa harap nito ay may tanim na sili, talong, kamatis at ilang hilera ng mais na pilit binubuhay ng araw, ulan at tiyaga ng dalawang taong halos wala ng ibang sandigan sa mundo kundi ang isa't isa. Doon nakatira si Tatang Remigio Alarcon at ang anak niyang dalaga na si Maristela. Si Tatang Remigio ay hindi na bata. Kulubot na ang mga kamay niya sa araw-araw na paghawak ng araro, pala at kalaykay. Maitim na ang batok sa init ng araw at may bahagyang panginginig na ang tuhod tuwing magtatagal siya sa bukid. Pero kahit ganon, hindi siya kailanman nagreklamo. Para sa kanya, hanggat kaya pa niyang tumayo sa umaga, may pag-asa pa siyang mailaban ng bukid na minana niya sa kanyang ama. "Tay, tama na muna po iyan, mainit na," sabi ni Maristela isang tanghaling halos nakakapaso ang sikat ng araw. Nakatayo siya sa gilid ng pilapil, bitbit ang lumang pitsyel na may malamig na tubig. Nakapulupulop sa ulo niya ang panyo ng yumaong ina, si Luningning. Iyon na lang ang natitirang bagay na madalas niyang gamitin kapag nangangamoy lupa at pawis na ang buong araw. Ngumiti si Tatang Remigio kahit halata sa mukha niyang pagod na siya. "Kaunting bungkal na lang anak, sayang ang oras. Kapag naunahan tayo ng ulan mamaya, mahihirapan tayong tapusin itong taniman." Lumapit si Maristela at halos agawin ng hawak niyang asarol. "Hindi po tatakbo ang lupa, tay, pero ang katawan ninyo, kapag bumigay, hindi natin basta-basta mapapalitan." Napabuntong hininga ang matanda. Tinitigan niya ang anak. Sa edad na 21, si Maristela ay hindi tulad ng ibang dalaga sa baryo na mahilig mag-ayos, magpasyal o makipagkwentuhan sa plaza. Maaga pa lang ay sanay na siyang magtinda sa palengke, mag-igib ng tubig, magtanim, mag-ani at mag-alaga sa ama. May pangarap siyang makatapos ng kursong agrikultura sa bayan pero madalas itong nabibinting dahil nauuna ang bayarin, utang at pangangailangan sa bahay. "Kung buhay lang sana ang nanay mo," mahinang sabi ni Tatang Remigio, "siguro hindi ganito kabigat ang pinapasan mo." Tumigil si Maristela. May kirot pa rin sa dibdib niya tuwing nababanggit si Luningning. 7 taong gulang pa lang siya nang mamatay ang ina dahil sa lagnat na lumala sapagkat wala silang sapat na pera para maipagamot ito sa malaking ospital. Mula noon, siya na ang naging katuwang ng ama sa lahat. "Hindi po kayo nag-iisa, tay, at hindi rin ako naaawa sa sarili ko. Mas mabuti nang mapagod sa bukid kaysa yumaman sa pang-aapi ng kapwa." Hindi sumagot si Tatang Remigio pero lumambot ang mukha niya. Alam niyang matapang ang anak niya pero alam din niyang ang tapang ay napapagod din kapag araw-araw na sinusubok. Ang lupang kanilang sinasaka ay hindi malaki pero para sa pamilya Alarcon, iyon ang buong mundo nila. Dito nagkakilala ang mga magulang ni Maristela, dito niya unang natutong lumakad sa pilapil, dito niya unang nakita ang ama na umiyak ng ilibing ang ina. Kaya kahit paulit-ulit silang sinasabing bitawan na ang lupa, hindi ganoon kadaling talikuran ng lugar na puno ng alaala. Ngunit sa mata ni Don Casimiro Velez, isang mayamang negosyanteng nagmamay-ari ng maraming lote sa San Calvero, ang lupang iyon ay hindi alaala. Para sa kanya, iyon ay oportunidad. May balitang daraan sa baryo ang isang malaking farm-to-market road project at kapag natuloy iyon, tataas ang halaga ng mga lupain sa paligid.
Matagal nang gustong bilhin ni Don Casimiro ang lupa ni Tatang Remigio, ngunit dahil tumatanggi ang matanda, ginamit niya ang dating utang ng pamilya Alarcon para sila'y gibitin. Ang utang na iyon ay nagsimula noong nagkasakit si Luningning. Maliit lang sana ang inutang noon, ngunit sa patong-patong na interes, lumaki ito ng lumaki hanggang halos hindi na kayang bayaran ng mag-ama. Isang hapon, habang inaayos ni Maristela ang mga talong na ibebenta kinabukasan, huminto sa tapat ng kanilang kubo ang isang itim na pick-up. Bumaba mula rito si Baltazar Velez, anak ni Don Casimiro. Maayos ang suot, makintabang sapatos, at sa kilos pa lang ay halatang-halatang sanay na sanay siyang tingalain ng tao. Kasama niya si Attorney Primitivo Sanggalang, ang abogadong matagal nang gumagawa ng papeles para sa pamilya Velez. Bati ni Baltazar, pero walang init ang boses. Mukhang masipag pa rin kayo. Sayang nga lang, sipag lang ang mayroon kayo. Lumabas si Tatang Remigio mula sa likod ng kubo. Pinupunasan ang kamay sa lumang tuwalya. Ano na naman ang kailangan ninyo, Baltazar? Ngumiti ang binata at inabot sa kanya ang isang folder. Paalala lang, 1 linggo na lang ang palugit ninyo. Kapag hindi ninyo nabayaran ang utang, kasama ang interes, kailangan na ninyong lisali ng lupang ito. Napatayo si Maristela. Hindi pa tapos ang usapan natin sa munisipyo. May hinahanap pa kaming lumang resibo ng bayad ni tatay. Tumawa ng mahina si Attorney Primitivo. Hindi sapat ang kwento-kwento. Dokumento ang kailangan. Kung wala kayong hawak na legal proof, wala kayong laban. May konsyensya po ba kayo? Tanong ni Maristela, pigil ang galit. Alam ninyong ginipit lang kami sa interes. Lumapit si Baltazar sa mga nakasalansang gulay at kinuha ang isang talong. Tinignan niya ito na parang bagay na walang halaga bago itinapon sa lupa. Konsyensya? Aniya, hindi nakakabayad ng utang ang konsyensya. At isa pa, Maristela, huwag kang masyadong palaban. Dalaga ka pa naman. Mahirap sa babae ang laging nakikipagsagutan. Kumuyom ang kamao ni Maristela, pero hinawakan siya ni Tatang Remigio sa braso. Tama na, anak. Pero lalo lang ngumiti si Baltazar. Buti pa ang tatay mo, alam kung kailan dapat tumahimik. Matanda na siya, pero may natitira pang hiya. Umalis na kayo, mariing sabi ni Maristela. Hindi namin ibibenta ang lupa. Lumapit si Baltazar sa kanya. Sapat lang ang layo para maramdaman niya ang pananakot. Hindi mo kailangang ibenta ang lupang ito. Mawawala rin ito sa inyo. Pagkasabi niyon ay sumakay na sila sa pick-up. Umalis ang sasakyan, iniwan ang alikabok sa harap ng kubo at ang bigat na parang bato na nakadagan sa dibdib ng mag-ama. Nang gabing iyon, halos hindi kumain si Tatang Remigio. Tahimik siyang nakaupo sa papag, hawak ang lumang lata na pinaglalagyan nila ng naipong pera. Binilang niya ang mga barya at ilang gusot na papel na pera. Kahit pagsamasamahin ng kita nila sa gulay, mais, labada ni Maristela at minsang pamamasada ni Polding Sarmiento na kaibigan nilang tricycle driver na nagbibigay sa kanila ng konting tulong, malayo pa rin iyon sa hinihingi ng mga Velez. Tay, mahinang tawag ni Maristela, huwag niyo pong sarilinin. Hindi ko alam kung paano kita proprotektahan, anak. Lupa lang ang maiiwan ko sa'yo. Kung pati iyon mawala. Lumapit si Maristela at umupo sa tabi niya. Hindi po lupa lang ang iniwan niyo sa akin. Tinuruan ninyo akong lumaban ng pantas. Tinuruan ninyo akong huwag magnakaw kahit gutom. Tinuruan ninyo akong huwag yumuko sa taong mali. Napapikit ang matanda. Sa dilim ng kanilang kubo, narinig ni Maristela ang pigil na pag-ubo ng ama. Matagal na niyang napapansin niyon, ang paninikip ng dibdib nito, ang biglang huminto sa trabaho, ang pagpanggap na ayos lang kahit nanginginig ang kamay. Ilang beses na niyang sinabing magpatingin sa health center, pero laging sinasabi ng ama na sayang ang oras at pera. Kinabukasan, dinala ni Maristela ang ilang gulay sa palengke. Maaga pa lang ay naroon si Aling Fidela, ang matandang tindera ng kakanin na parang pangalawang ina na rin niya. "Stella, ang payat mo na," sabi ni Aling Fidela habang inaayos ang bilaw ng saman. Ngumiti si Maristela. "Kumakain naman po, Aling Fidela. Minsan nga lang, mas nauuna ang gulay kaysa kanin." Napailing ang matanda. "Hiha, balita ko pinuntahan na naman kayo ng anak ni Velez."
Hindi makasagot agad si Maristela, pero bago pa siya makapagsalita, narinig nila ang matinis na boses ni Selvina Velez, pamangkin ni Don Casimiro, na dumaan kasama ang dalawang kaibigan. "Ay, nandito pala ang reyna ng talong," sabi ni Selvina sabay tawa. "Maristela, kapag napaalis na kayo sa lupa, saan ka magtatanim? Sa paso?" Nagtawanan ng kasama nito. Huminga ng malalim si Maristela. Mas marangal pa ring magtanim sa paso kesa mabuhay sa perang galing sa pang-aapi. Napahunto si Selvina. Kumunot ang noo nito. "Ang tapang mo para sa isang babaeng walang-wala. Wala man kaming yaman, hindi naman kami salat sa dignidad." Nag-init ang mukha ni Selvina, pero bago pa lumala ang bangayan ay pumagit na si Aling Fidela. "Tama na, palengke ito, hindi entablado ng kayabangan." Umalis si Selvina na masama ang tinig, habang si Maristela naman ay tahimik nang pinagpatuloy ang pagtitinda. Ngunit sa loob niya, ramdam niyang unti-unti na silang sinasakal ng mga taong may kapangyarihan. Hapon na nang makauwi siya. Naabutan niya si Nono Ibay, ang batang kapitbahay na madalas tumulong sa kanila, na nakaupo sa tabi ni Tatang Remedyo. "Ate Stella," sigaw ni Nono, "may nakita po akong mga sirang tanim sa may gawing sapa. Parang tinapak ng marami." Kumunot ang noo ni Maristela. Agad silang nagtungo roon. Pagdating nila, nakita niyang bagsak ang ilang hilera ng pechay at wasak ang mga punla ng kamatis. Hindi iyon gawa ng hayop. Masyadong pantay ang pagkakasira, para bang sinadya. Napahawak si Tatang Remigio sa dibdib niya. Pati pananim, hindi na nila pinapatawad. Lumapit si Maristela sa ama. "Sino po bang gagawa nito kundi sila? Wala tayong ebidensya, anak." "Palagi na lang tayong walang ebidensya," sagot ni Maristela. Namumuo ang luha sa mata. "Pero tayo ang laging nasasaktan." Nang sumunod na araw, pumunta sila kay Kapitan Dalmasio Rivas upang magsumbong. Mabait naman ang kapitan, ngunit halatang takot sa pangalan ng Velez. "Mang Remigio, Maristela," sabi nito habang nagkakamot ng batok, "maiintindihan ninyo sana ako. Mahirap kalabanin ang pamilya Velez. Malaki ang naitutulong nila sa barangay." "Mas malaki po ba ang tulong nila kaysa sa katotohanan?" tanong ni Maristela. Hindi nakasagot ang kapitan. Umuwi ang mag-ama na mas mabigat ang loob kaysa noong papunta sila. Sa daan, nakasalubong nila si Nurse Ivana Corrales, ang bagong nurse sa Municipal Health Unit. Minsan na itong bumili ng gulay kay Maristela, at mula noon ay naging magaan na ang loob niya sa dalaga. "Mang Remigio, parang maputla po kayo," puna ni Ivana. "Patingin naman po kayo sa health center." "Pag may oras na, nurse," sagot ng natanda. "Ang sakit po, hindi naghihintay ng libreng oras." Napatingin si Maristela sa ama. "Narinig niyo po?" Ngumiti lang si Tatang Remigio, ngunit ramdam ng lahat na may itinatago siyang panghihina. Lumipas ang ilang araw na parang mas mabigat ang bawat oras. Nagtrabaho pa rin sila, nagtanim pa rin sila, nagdasal pa rin sila. Ngunit sa bawat pagpatak ng gabi, lumalapit ng lumalapit ang araw na kailangan nilang harapin ng banta ng pagpapaalis. Isang gabi, muling dumating si Baltazar. Mas malakas ang loob nito ngayon. Basang-basa ang lupa dahil sa ulan, at sa likod niya ay dalawang lalaking tauhan. "Huling paalala," sabi niya habang nakatayo sa harap ng kubo. "Isang linggo. Pagkatapos noon, huwag kayong magmakaawa." Lumabas si Tatang Remigio kahit pinipigilan siya ni Maristela. "Baltazar, dito ipinanganak ang anak ko. Dito nakalibing ang asawa ko sa tabi ng lumang mangga. Kahit papaano, bigyan niyo na kami ng respeto." Napangisi si Baltazar. "Respeto? Mang Remigio, respeto ang ibinibigay sa taong marunong tumupad sa usapan, hindi sa taong baon sa utang." Hindi na napigilan ni Maristela ang sarili. "Darating din ang araw na sisingilin kayo ng lahat ng ginawa ninyo." Lumingon si Baltazar sa kanya. "At sino ang maniningil? Ikaw?" Tumahimik ang paligid. Tanging ulan lang ang naririnig. "Oo," sagot ni Maristela. "Tung wala ng ibang lalaban, ako." Sandaling natigilan si Baltazar, saka tumawa. "Tignan natin." Umalis sila,
ngunit naiwan ng takot sa bakuran ng mag-ama. Nang gabing iyon, hindi makatulog si Maristela. Nakikinig siya sa patak ng ulan sa bubong na yero. Sa kabilang sulok ng kubo, umuubo ang ama niya. Pinilit niyang huwag umiyak, pero dumaloy pa rin ang luha niya sa unan. Hindi niya alam kung paano nila babayaran ang utang. Hindi niya alam kung paano nila ililigtas ang lupa. Pero alam niyang hindi siya pwedeng sumuko. Kinabukasan, maagang sumikat ang araw pagtapos ng magdamag na ulan. Basa pa ang mga dahon, mabigat ang putik sa paa. Ngunit kailangang mag-ani ng talong at sitaw dahil yun ang taning pagkukunan nila ng pera sa araw na iyon. Bitbit ni Maristela ang kaing habang si Tatang Remigio ay dahan-dahang lumalakad sa likod niya. Nasa pinakadulong bahagi sila ng bukid, lapit sa lumong punong sampalok, nang biglang huminto si Maristela. "Tay," bulong niya. "Ano yun?" Natahimik silang dalawa. May narinig silang mahina, halos kapos na tunog. Akala muna ni Maristela ay kuting na naipit sa damuhan, ngunit nang hiyip ang hangin, mas malinaw nilang narinig. Iyak. Hindi iyak ng hayop. Iyak ng sanggol. Nanigas si Tatang Remigio. "Anak, narinig mo ba yun?" Tumanggo si Maristela, kinakabahan. Dahan-dahan silang lumapit sa ilalim ng punong sampalok. Bawat hakbang ngayon ay kasamang kaba. May gumalaw sa pagitan ng matataas na damo. May basang kumot na bahagyang nakalitaw. Napahigpit ang hawak ni Maristela sa kaing. "Tay, may iniwan dito." Lumuhod siya at dahan-dahang inalis ang mga damong tumatakip sa kumot. Sa sandaling iyon, napaatras siya sa gulat. Dahil hindi lang isa ang naroon. 3 maliliit na sanggol ang nakabalot sa magkakaibang kumot, umiiyak, nanginginig, at tila matagal nang naghihintay na may makapansin sa kanila. At sa tabi ng mga sanggol, may isang lumang bayong na mahigpit ang pagkakatali. Bago tayo mag-umpisa sa pagpapatuloy ng ating istorya, i-comment mo naman kung taga saan ka at anong oras ka nanonood ngayon. Malay mo, habang sinusundan mo ang buhay ni Tatang Remigio at Maristela, may bahagi rin ng kwentong ito na magpapaalala sa iyo na kahit sa pinakamadilim na bukid ng buhay, may biglang iiwan ng tadhana na magpapabago sa lahat. Nananatiling nakaluhod si Maristela sa basang damuhan, halos hindi makagalaw habang nakatitig sa 3 maliliit na sanggol na nakabalot sa magkakaibang kumot. Ang isa ay nakabalot sa asul, ang isa naman ay sa dilaw, at ang isa naman ay sa puting kumot na may bahagyang manchas ng putik sa gilid. Mahina ang iyak nila, ngunit sapat para durugin ang dibdib ng sinumang makarinig. Sa gitna ng malamig na umaga, sa ilalim ng lumang punong sampalok, parang may 3 mumunting buhay na ipinagkatiwala sa kanila ng isang taong desperado, takot at nagmamagaling tumakas. "Tay!" Nanginginig ang boses ni Maristela. "Mga sanggol po talaga!" Napaluhod din si Tatang Remigio, kahit hirap ang kanyang tuhod sa putik. Dahan-dahan niyang hinawakan ng sanggol na nasa asul na kumot. Napakaliit nito. Halos kasya lang sa 2 palad niya. Nang maramdaman ng sanggol ang init ng kamay ng matanda, bahagya itong tumigil sa pag-iyak, saka muling humikbi. "Diyos ko!" bulong ni Tatang Remigio. "Sinong makakagawa nito? Sinong mag-iiwan ng mga bagong silang sa gitna ng bukid?" Hindi agad sumagot si Maristela. Ang dibdib niya ay parang pinipiga. Kanina lang iniisip niya ang lupa, ang utang, ang banta ng Veles at ang panghihina ng ama. Ngayon bigla siyang nakaharap sa mas mabigat na tanong. Paano kung hindi nila narinig ang iyak? Paano kung umulan pa uli? Paano kung may ahas, aso o taong masama ang unang nakakita sa mga batang ito? Dahan-dahan niyang kinuha ang sanggol na nakabalot sa dilaw. Init-init pa ang katawan nito, ngunit malamig na ang paa. Hinapit niya ito sa dibdib niya at halos mapaiyak nang maramdaman ng sanggol ang init ng kamay ng matanda. Bahagya itong tumigil sa pag-iyak, saka muling humikbi. Gutom sila, tay, at nanginginig sila. Tawagin natin si Nono. Kailangan natin ng tulong. Hindi natin kayang buhatin silang 3 ng sabay. Tumayo si Maristela, ngunit bago pa siya makatakbo,
naalala niya ang bayong sa tabi ng mga sanggol. Isang lumang bayong iyon, yari sa buri, mahigpit na pagkakatali ng makapal na lubid. Basa ang labas, ngunit hindi lubusang nalublob sa putik dahil nakapatong ito sa isang patag na bato. Parang sinadyang ilagay doon upang hindi mabasa ang laman. "Tay, may bayong po," sabi niya. Tiningnan iyon ni Tatang Remigio. Napakunot ang noo niya. "Huwag muna nating galawin. Ang mahalaga, mailigtas muna ang mga bata. Mamaya na nating tignan kung ano iyan kapag may saksi na." Tumanggo si Maristela. Kahit kinakabahan, alam niyang tama ang ama. Sa ganitong pangyayari, isang maling galaw lang ay maaari silang pagdudahan. Mabilis siyang tumakbo sa pilapil habang yakap pa rin ang sanggol sa dilaw na kumot. Halos dumulas siya sa putik pero hindi niya binitiwan ang bata. Sa di kalayuan, nakita niya si Nono Ibay na papunta sana sa kanila dala ang maliit na bayong ng pandesal. "Nono!" sigaw ni Maristela. "Takbo! Tawagin mo si Nurse Ivana. Sabihin mo may mga sanggol sa bukid. Bilisan mo!" Nang laki ang mata ni Nono. "Mga sanggol po?" "Oo, 3. Sige na!" Hindi na nagtanong pa ang bata. Tumakbo ito ng mabilis papunta sa kalsada, halos matalisod sa mga bato. Ilang saglit pa ay narinig na ni Maristela ang boses nitong sumisigaw sa mga kapitbahay. "Tulong! May mga sanggol sa bukid ni na Ate Stella!" Samantala, si Tatang Remigio ay nanatili sa ilalim ng punong sampalok. Kinuha niya ang 2 sanggol at binalot ng mas mahigpit gamit ang sariling tuwalya na dala niya sana para sa pawis. Nanginginig ang kamay niya, hindi dahil sa bigat ng mga bata, kundi sa bigat ng nangyayari. "Mga apo," mahinang niyang sabi, kahit hindi niya naman kilala ang mga sanggol. "Kawawa naman kayo. Huwag kayong matakot. Nandito kami." Makalipas ang ilang minuto, dumating si Polding Sarmiento sakay sa tricycle, habulang hininga. Kasunod niya si Aling Fidela na bitbit ang lumang kumot at si Nurse Ivana Corrales na may dalang medical bag. "Nasaan sila?" tanong agad ni Ivana. "Dito," sagot ni Maristela. Pagdating nila sa ilalim ng sampalok, agad lumuhod si Nurse Ivana at sinuri ang 3 sanggol. Tinignan niya ang paghinga, kulay ng balat, tibok at temperatura. Naging seryoso ang mukha niya. Bagong silang ang mga ito, baka wala pang 1 araw. Mahina sila pero buhay. Kailangan silang madala sa health center agad para malinis, mapainitan at mabigyan ng tamang gatas. "May sugat ba sila?" tanong ni Maristela halos pabulong. "Hindi ako nakikitang malalim na sugat, pero malamig ang katawan nila. Delikado ito kung magtatagal pa." "Diyos ko," sabi ni Aling Fidela habang nangingilid din ni luha. Anong klaseng ina ang kayang iwan ng 3 anak sa ganito? Hindi agad sumagot si Nurse Ivana. Inayos niya ang kumot ng sanggol na nasa puting balot. Hindi natin alam ang buong kwento. Baka mas malalim ang dahilan. Pero ngayon, ang mahalaga ay mailigtas sila. Habang inaayos nila ang mga sanggol sa tricycle ni Polding, lumapit si Tatang Remigio sa bayong. Hindi niya ito binuksan. Dinampot niya lang ito ng maingat at inilagay sa tabi niya. "Tatang, ano po iyan?" tanong ni Polding. "Kasama ng mga bata. Pero sa barangay na natin buksan, dapat may saksi." Tumanggo si Polding. "Tama po kayo. Mahirap na. Baka kung anong sabihin ng mga tao." Sumakay sila sa tricycle. Si Nurse Ivana ang humawak sa sanggol na puti ang kumot. Si Maristela naman ang may hawak sa nasa dilaw. Si Aling Fidela ang may hawak sa nasa asul, habang paulit-ulit na nagdarasal. Si Tatang Remigio ay nakaupo sa likod, yakap ang bayong na parang may laman itong bagay na pwedeng magdala ng panganib sa kanilang lahat. Habang bumibiyahe sila papunta sa health center, nagsimulang lumabas ang mga tao sa bahay. May nagtataka, may natatakot, may nakikisabay sa takbo ng tricycle, may mga batang nagtuturo. Sa baryong sanay sa balita ng utang, ani, away sa palengke at pulong barangay, ngayon lang may ganitong pangyayaring parang mula sa pelikula.
Pagdating nila sa health center, agad inilatag ni Nurse Yuvana ang mga sanggol sa malinis na mesa na may kumot. Tinulungan siya ni Aling Fidela na magpakulo ng tubig habang si Maristela ay nanginginig pa rin ng kamay habang hawak ang feeding bottle na hiniram mula sa kapitbahay. "Stella," mahinang sabi ni Yuvana, "huminga ka muna." "Hindi ko po kaya, nurse," sagot ni Maristela. "Parang kapag binitiwan ko sila, may masamang mangyayari." Tinignan siya ni Yuvana ng may awa. "Hindi mo sila binitiwan, kaya nga sila buhay ngayon dahil narinig mo sila." Napaluha si Maristela, ngunit agad niya ring pinunasan iyon. Hindi ito ang oras para manghina. Ilang sandali pa, dumating si Kapitan Dalmasio Rivas kasama ang tanod na si Kaomeng Banzon. Nasa likod nila ang ilang usiserong taga-baryo. Naroon din si Nono, hingal na hingal pa rin, ngunit proud na siya ang unang tumawag ng tulong. "Ano itong naririnig ko?" tanong ni Kapitan Dalmasio. "3 sanggol? Sa bukid ninyo nakita?" "Opo," sagot ni Tatang Remigio. "Sa ilalim ng sampalok, kasama nito." Inilapag niya ang bayong sa mesa sa gilid ng opisina ng health center. Natahimik ang lahat. "Nabuksan niyo na?" tanong ng kapitan. "Hindi," sagot ni Maristela. "Gusto po naming may saksi." Tumanggo si Kapitan Dalmasio. "Tama. Tatawag ako ng pulis mula sa bayan, pero habang hinihintay sila, kailangan nating malaman kung may laman ito na makakatulong makilala ang mga bata. Nurse, pwede ba?" Nag-alangan si Yuvana, ngunit tumanggo. "Basta ilista nating lahat, walang hahawak ng walang saksi." Lumapit ang lahat sa bayong. Si Kaomeng ang nagtanggal ng lubid. Habang kinakalas ito, ramdam ni Maristela ang kabog ng dibdib niya. Hindi niya alam kung damit ba ang laman, gamot, dokumento, o kung anumang bagay na magpapaliwanag kung bakit iniwan ang 3 sanggol sa kanilang bukid. Pagkabukas ng bayong, unang nakita isang makapal na plastik na nakabalot ng maayos. Sa loob nito ay may ilang folder, maliit na velvet pouch, at mga sobre na may nakatatak na pangalan ng isang trust company sa Maynila. Nag-umpisa si Nurse Yuvana nang inista ang lahat ng laman. Ngunit nang inangat ni Kapitan Dalmasio ang unang takip ng plastik, napasinghap ang lahat. Pera. Hindi lang basta pera, makakapal na salansan ng tig-1,000. Napaatras si Aling Fidela at napahawak sa dibdib. Sus Mariusep. Si Polding naman ay napamura sa gulat, pero agad tinakpan ng bibig. "Kapitan, pera ba lahat yan?" Hindi agad nakapagsalita si Kapitan Dalmasio. Isa-isa niyang tinignan ang laman ng bayong. May mga bundle ng pera, passbook, bank documents at envelope na may nakatatak na pangalan ng isang trust company sa Maynila. Hindi ito maliit na halaga, naninginig ang boses ng kapitan. Lumapit si Maristela, ngunit hindi niya hinawakan ng pera. "Magkano po kaya?" Binuksan ni Kapitan Dalmasio ang isang dokumento. Namilog ang mata niya habang binabasa ang nakasaad. Base dito, napalunok siya. Nasa 100 milyon ang halaga ng cash at trust account na nakalista. Parang biglang huminto ang hangin sa loob ng health center. 100 milyon. Ang halagang hindi kailanman naisip ni Tatang Remigio kahit sa panaginip. Ang halagang kayang bayaran ang lahat ng utang nila, ipagamot ang kanyang sakit, patapusin si Maristela, ipagawa ang bahay, bilhin ang lupa, at burahin ang halos buong buhay nilang kahirapan. Pero imbes na matuwa, napaupo si Tatang Remigio. "Hindi amin yan," sabi niya agad. "Hindi namin yan gagalawin." Tumingin sa kanya ang ilang tao, may iba na parang hindi makapaniwala. "Pero Mang Remigio," bulong ng isang kapitbahay na si Sabilino, "kayo nga ang nakakita. Baka biyaya yan." Mariing umiling ang matanda. Hindi biyaya ang pera na may kasamang 3 sanggol na iniwan sa bukid. Responsibilidad yan at baka panganib. Napatingin si Maristela sa ata niya.
Sa kabila ng hirap, sa kabila ng utang, sa kabila ng banta ng pagkawala ng lupa, ni isang kislap ng kasakiman ay hindi niya nakita sa mata nito. Doon niya mas naunawaan kung bakit kahit mahirap sila, hindi sila kailanman naging kawawa sa paningin niya. Maya-maya, dumating si Baltazar Velez sa health center. Halatang may nagbalita agad sa kanya. Nakasuot pa rin siya ng mamahaling polo at sa likod niya ay si Selvina. Nakataas ang kilay na tila naghahanap ng iskandalo. Aba, Sabi ni Baltasar habang pumapasok. Mukhang malaking drama ito. 3 sanggol at 1 bayong ng pera? Baka naman may palabas kayo, Maristela. Uminit ang mukha ni Maristela. Hindi ito palabas. May mga sanggol na muntik nang mamatay. Tiningnan ni Baltasar ang bayong at ang mga dokumento. Kitang-kita sa mata niya ang biglang pagkainteres, kahit pilit niyang itinatago sa ngisi. 100 milyon daw? Tanong niya. Sino ang maniniwala na basta na lang may mag-iiwan ng ganong halaga sa bukid ninyo? Wala kaming sinasabing sa amin niyan, sagot ni Tatang Remigio. Kaya nga may saksi. Sumingit si Selvina. Malay natin, baka matagal na ninyong tinatago yan, tapos na yon gumawa kayo ng kwento para hindi mahalata. Selvina, mariing sabi ni Nurse Ivana. May 3 sanggol dito na nangangailangan ng tahimik at malinis na paligid. Kung wala kang maitutulong, lumabas ka. Napahiya si Selvina, pero hindi pa rin nawala ang talim ng tingin niya kay Maristela. Dumating ang pulis mula sa bayan, pinamunuan ni Police Lieutenant Jovencio Maralit. Matangkad ito, seryoso ang mukha, at sanay sa mga kasong may mabigat na implikasyon. Agad niyang pinalabas ang mga usisero at pinanatili lamang sa loob sina Kapitan Dalmasio, Nurse Ivana, Tatang Remigio, Maristela, Polding, Aling Fidela at ilang opisyal na saksi. Ano ang unang ginawa ninyo pagkakita sa mga bata? Tanong ni Lieutenant Jovencio. Sumagot si Maristela ng diretso. Isinalaysay niya kung paano nila narinig ang iyak, kung paano nila nakita ang sanggol sa ilalim ng punong sampalok, kung paano hindi nila binuksan ang bayong hanggang makarating sa health center. Habang nagsasalita siya, napansin ni Polding mula sa bintana ang isang itim na van na mabagal na dumaan sa harap ng health center. Hindi ito huminto, pero parang sinusuri ang paligid. Napakunot ang noon niya. Lieutenant, mahina niyang sabi, parang nakita ko po yung van na yang kagabi malapit sa bukid. Lumapit si Lieutenant Jovencio sa bintana, ngunit nakalayo na ang sasakyan. Sigurado ka? Opo, itim na van, walang plaka sa harap o baka natakpan ng putik. Mas lalong naging seryoso ang mukha ng pulis. Walang aalis dito nang hindi nagbibigay ng statement, at ang pera kailangan namin i-inventory ng maayos. Habang abala ang pulis sa paglilista ng laman ng bayong, bumalik si Maristela sa tabi ng mga sanggol. Nakahiga na sila sa malinis na kumot. Mas tahimik na ang iyak nila. Ang isa ay nakadilat, tila nakatitig sa kisame. Ang isa namay mahimbing nang natutulog. Ang pangatlo ay mahigpit na nakakapit ang maliit na daliri sa gilid ng kumot. Doon napansin ni Maristela ang maliit na papel na nakasuksok sa loob ng puting kumot. Kanina pa niya iyong nakita, ngunit hindi nabigyang pansin dahil inuuna nila ang kalagayan ng mga bata. Nurse, may papel po. Lumapit sina Ivana at Lieutenant Jovencio. Maingat na kinuha ni Maristela ang papel gamit ang nanginginig na kamay. Luma ang papel, ngunit hindi nabasa dahil nakabalot sa manipis na plastik. Ibinigay niya ito sa pulis. Basahin natin, sabi ni Lieutenant Jovencio. Tumahimik ang lahat. Binuksan ng pulis ang papel at binasa ng malakas. Kung may puso pa kayo, iligtas ninyo sila. Ang perang ito ay hindi para sa inyo, kundi para sa kinabukasan nilang 3. Huwag silang ibibigay sa taong may apelyidong naghahangad ng yaman.
Ang pangalan nila ay Savio, Cielo at Alondra. Kapag ligtas na sila, lalabas ang katotohanan. Nang matapos basahin ang sulat, walang nagsalita. Maristela looked at the 3 babies, Savio, Cielo, Alondra. Bigla silang nagkaroon ng pangalan. Hindi na lang silang 3 sanggol na iniwan sa bukid. Sila ay 3 bata na may pinagmulan, may panganib na tinatakasan, at may kinabukasang nakataya sa mga kamay ng kung sino mang unang makikita sa kanila. Hindi natin silang pwedeng pabayaan, mahinang sabi ni Maristela. Tumingin si Tatang Remigio. Alam niyang yun ang sasabihin ng anak niya. Alam din niyang kapag pinasok nila ang mundong ito, hindi na silang simpleng magsasaka at anak na dalaga. May pera, may sanggol, may lihim, may van, at may mga taong tiyak na darating para kunin ang anumang nasa kanila. Anak, delikado ito. Mas delikado ko kung mapunta sila sa maling tao. Lumapit si Nurse Ivana. Sa ngayon, kailangan ng mga bata ng pansamantalang tagapag-alaga. Dahil kayo ang nakita at dahil ligtas sila sa inyo habang naghihintay tayo ng social welfare at legal process, maaaring kayong i-recommend bilang temporary foster guardians. Pero kailangan ninyong maintindihan, hindi madali ito. Tumanggo si Maristela. Hindi naman po naging madali ang buhay namin kahit kailan. Tumingin si Lieutenant Juvencio kay Tatang Remigio. Mang Remigio, malinaw ba sa inyo? Hindi ninyo pwedeng galawin ang pera. Hindi rin ninyo pwedeng itago ang anumang impormasyon. Lieutenant, sagot ni Tatang Matanda, kahit gutom kami, hindi kami magnanakaw sa sanggol. Bahagyang lumambot ang mukha ni Lieutenant Juvencio. Kung ganon, tutulungan ko kayong dumaan sa tamang proseso. Pero mag-iingat kayo. Ang ganitong halaga, hindi basta nawawala ng walang naghahanap. Sa labas ng health center, nakatayo si Baltazar habang kausap ang isang tao sa telepono. Pa, mahinang niyang sabi, totoo, may pera, malaki, at may 3 bata. Hindi ko pa alam kung kanino pero mukhang seryoso ito. Sa kabilang linya, malamig ang boses ni Don Casimiro. Alamin mo kung nasaan ang pera at huwag mong hayaang makapangari ang mag-amang iyan. Kung may koneksyon niyan sa lupa, kailangan mauna tayo. Pinatay ni Baltazar ang tawag at tumingin sa bintana ng health center kung saan si Maristela ay nakayuko sa tabi ng 3 sanggol. Sa loob, hindi alam ni Maristela na habang pinipili niyang protektahan sina Savio, Cielo at Alondra, may mga matang nagsisimula ng magplano kung paano sila kukunin. Nang dapit hapon matapos ang mahabang inventory, statements at pagsusuri, pansamantalang isinailalim sa kustodya ng pulis ang bayong at lahat ng laman nito. Ang mga sanggol naman ay pinayagang dalhin ni Tatang Remigio at Maristela sa kanilang kubo sa ilalim ng gabay ni Nurse Ivana habang hinihintay ang social welfare officer kinabukasan. Bago sila umuwi, nilapitan ni Aling Fidela si Maristela at inabot ang isang maliit na supot ng gatas at lampin. Kulang iyan, sabi ng matanda, pero simula iyan. Si Polding naman ay nagboluntaryong magbantay sa paligid ng bukid sa gabi. Si Nono kahit bata pa, nagpresintang magdala ng tubig tuwing umaga. Habang pauwi sila, bitbit ni Maristela si Cielo, si Tatang Remigio naman si Savio at si Aling Fidela si Alondra. Mabagal ang lakad nila sa Pilakil. Ang dating daan na dinadaanan lang nila para mag-ani at magtanim ay ngayon ay parang daan papunta sa isang bagong buhay na hindi nila hinihingi, pero hindi rin nila kayang talikuran. Sa tapat ng kubo, tumigil si Tatang Remigio. Tiningnan niya ang lumang bahay nilang halos tagpi-tagpi ang dingding. Anak, sabi niya, wala tayong magandang kuna, wala tayong maraming gatas, wala tayong pera. Tumingin si Maristela sa sanggol na natutulog sa kanyang bisik. Pero may puso po tayo, Tay. Pumasok sila sa kubo habang unti-unting lumulubog ang araw sa likod ng palayan. Sa unang pagkakataon sa mahabang panahon, hindi lang katahimikan ng laman ng bahay ni Tatang Remigio at Maristela. May mahihinang iyak, may munting hininga, may bagong pangamba,
at may 3 pangalan na magsisimulang baguhin ang lahat. Savio, Cielo, Alondra. Bago tayo mag-umpisa sa pagpapatuloy ng ating istorya, i-comment mo naman kung taga saan ka at anong oras ka nanonood ngayon. Sa bawat lugar na pinanggagalingan natin, may kanya-kanya tayong laban sa buhay. At minsan, tulad ni Tatang Remigio at Maristela, hindi natin alam na ang pagtulong sa ibang tao ang magiging simula ng pagbangon natin. Kinabukasan, matapos maiuwi ni Tatang Remigio at Maristela ang 3 sanggol sa kanilang kubo, hindi na naging katulad ng dati ang umaga sa bukid. Noon, ang unang naririnig ni Maristela ay huni ng manok, kaluskos ng dahon at mahinang pag-ubo ng kanyang ama. Ngunit ngayon, bago pa man sumikat ang araw, sabay-sabay nang umalingaw-ngaw sa maliit na bahay ang iyak ni Savio, Cielo at Alondra. Nagising si Maristela na halos hindi pa naidlip. Nakaupo siya sa banig, nakasandal sa dingding na kawayan, habang ang isang kamay ay madiang inuugoy ang duyang-duyang ginawa nila mula sa lumang kumot. Si Cielo ang unang nagising, kasunod si Savio at ilang sandali pa ay si Alondra naman. Parang nag-usap-usap ang 3 na sabay nilang subukin ang pasensya at lakas ng dalagang halos walang pahinga mula kahapon. "Sandali lang mga anak," bulong ni Maristela, kahit hindi naman anak ang mga bata sa dugo. "Isa-isa lang, hindi pa sanay si Ate Stella ninyo." Mula sa kabilang sulok, bumangon si Tatang Remigio. Halata sa mukha niyang napuyat din, pero may kakaibang lambot sa mga mata niya habang pinagmamasdan ang 3 sanggol. "Anak, ako na kay Savio," sabi niya, dahan-dahang lumapit. "Ikaw na muna kay Cielo at Alondra." "Tay, magpahina po kayo, magdamag din kayong gising." "Mas matagal akong nagbantay sa palayan kesa sa sanggol," pabirong sagot ng matanda. Pilit pinapagaan ng sitwasyon. "Kaya ko pa ito." Ngunit habang binubutat niya si Savio, napahinto siya at bahagyang napahawak sa dibdib. Iyan mabilis niyang napansin ni Maristela. "Tay, ayos lang," agad niyang sagot ng Tatang Remigio. Napakilos lang ng bigla. Hindi kumbinsido si Maristela pero hindi niya muna pinilit. Sa dami ng kailangang isipin, ang takot niya para sa ama ay isiniksik na lang niya muna sa pinakatahimik na parte ng puso niya. Ilang sandali pa, dumating si Nurse Giovanna Corrales dala ang maliit na bag ng gamit pang medikal, ilang bote ng gatas, cotton at lampin na hiningi niya raw sa Municipal Health Unit. Kasama niya si Aling Fidela na may dalang lugaw para sa mag-ama at isang supot ng malinis na damit na hiniram sa kapitbahay niya na may apo. "Hindi pa ba kayo kumakain?" bungad ni Aling Fidela nang makita ang hitsura ni Maristela. "Hindi pa po," mahina nitong sagot. "Nauna po silang 3. "Aba, kung ganyan pala, simula ngayon ay 4 na anak ang aalagaan ko sa bahay na ito," sermon ng matanda. 3 sanggol at 1 dalagang nakakalimot kumain. Napangiti si Maristela kahit pagod. Sa gitna ng takot at gulo, may mga taong nagbibigay sa kanya ng dahilan para hindi tuluyang bumigay. Sinuri ni Nurse Giovanna ang 3 sanggol. Mas maayos na ang kulay ng balat nila kumpara kahapon. Mainit na ang katawan, mas malakas na rin ang pagdedede. Ngulit mahigpit pa rin ang paalala ng nurse. Kailangan regular ang feeding nila, bawat 2 hanggang 3 oras. At dapat laging malinis ang lampin. "Maristela, hindi ka pwedeng magpuyat ng ikaw lang. Hihina ka." "Paano po ang bukid?" tanong ni Maristela. "May mga ani pa kaming kailangang dalhin sa palengke. Kung hindi kami kikita, paano ang gatas nila?" Saglit na tumahimik si Giovanna. Alam nilang lahat ang bigat ng tanong. Ang mga sanggol ay hindi lang emosyonal na responsibilidad. Kailangan nila ng gatas, gamot, malinis na gamit at oras. Samantala, ang mag-ama ay may utang, may banta ng pagpapaalis, at may kalabang naghihintay lang ng pagkakataong madulas sila. "Ako muna ang tutulong tuwing umaga," sabi ni Aling Fidela. "Pagkatapos kong magluto ng kakanin, dadaan ako rito." "Ako rin po," singit ni Nono Ibay na biglang sumilip sa pinto. May bitbit na tabo at isang maliit na balde. "Ako na po mag-igib ng tubig bago ako pumasok sa school." "Nono," sabi ni Maristela, "may pasok ka." "Maaga naman po akong gumising. At saka gusto ko pong makita si Savio. Parang ang tapang niya kahit maliit." Napatawang ng mahina si Tatang Remigio. "Mukhang may paborito ka agad ah."
Namula si Nono at napakamot sa ulo. Sa mga sumunod na araw, unti-unting nasanay ang kubo sa bagong ritmo ng buhay. Si Maristela ay gigising bago madaling araw upang magpainit ng tubig, magpalit ng lampin at maghanda ng bote. Si Tatang Remedyo naman ay dahan-dahang nagbubungkal sa umaga habang may nakasabit na duyan sa lilim ng kubo kung saan naroon ang 3 sanggol na binabantayan ni Aling Fidela. Si Polding Sarmiento naman ay dumadaan gabi-gabi upang tingnan kung may kahina-hinalang sasakyan sa paligid. Si Nurse Yuvana naman ay patuloy na nagre-record ng timbang, temperatura at feeding schedule ng mga bata bilang bahagi ng requirements para sa social welfare. Sa unang linggo, dumating ang municipal social worker na si Ma'am Beloria Santillan, isang babaeng seryoso ang mukha ngunit maingat magsalita. Sinuri niya ang bahay, kinausap sina Tatang Remedyo at Maristela at tiningnan kung ligtas ba ang kapaligiran para sa triplets. "Mahirap ang kalagayan ninyo," sabi ni Ma'am Beloria habang nakaupo sa lumang bangko. "Pero hindi ko maikakaila na maayos ang pangangalaga ninyo. Malinis ang mga bata. May record si Nurse Yuvana. May suportang komunidad. Hindi po namin inaangkin ang mga bata. Alam naming may tunay silang pamilya. Pero habang hindi pa sila ligtas, dito muna. Hindi namin hahayaang mapunta sila sa kung sino-sino." Tinitigan siya ni Ma'am Beloria. "Alam mo bang kapag lumalim ang kasong ito, madadamay ka sa gulo ng mga mayayamang tao? Matagal na po kaming ginugulo ng mga mayayamang tao. Ngayon lang po nagkaroon ng dahilan na mas malaki pa kaysa lupa ang ipinaglalaban namin." Natahimik si Ma'am Beloria. Sa huli, inirekomenda niya na manatili muna ang triplets sa pangangalaga ng mag-ama bilang temporary foster guardians, habang patuloy na iniimbestigahan ng pulis ang pinagmula nila. Samantala, sa bayan, lalong lumalawak ang balita tungkol sa bayong na may 100 milyon. May mga taong humahanga sa mag-ama dahil ni piso ay hindi nila ginalaw. May mga taong sinasabing tanga sila dahil pinalampas nila ang pagkakataong yumaman. At mayroon ding mga tao na tulad ng pamilya Velez na hindi mapalagay dahil sa takot na baka ang perang iyon ay may koneksyon sa mga sikreto na matagal na nilang itinago. Sa mansyon ni Don Casimiro Velez, malamig ang hangin mula sa aircon, ngunit mainit ang ulo ng matanda habang nakaupo sa malaking mesa. Nasa harap niya si Baltazar, si Silvina at si Attorney Primitibo Sanggalang. 100 milyon, ulit ni Don Casimiro. Mabagal ngulit mabigat ang boses. At sa lupa pa ni na Remedyo nakita. "Pa, baka pagkakataon natin ito para ipitin sila. Pwede nating palabasin na may kinalaman sila sa pera. Kapag natakot, aalis na sila sa lupa." Umiling si Attorney Primitibo. "Hindi ganun kasimple. Maraming saksi, may pulis, may social worker, at mukhang malinis ang statement nila. Pero may paraang para sirain ang reputasyon nila." Guminsi si Salvina. "Ako na bahala sa chismis. Madaling paniwalain ng mga tao kapag may kasamang inggit. Sasabihin ko, nagpapanggap lang silang mabait para kunin ng kustodya at mapakinabangan ng pera." "Siguraduhin mong hindi tayo ang babalikan," babala ni Don Casimiro. Habang nag-uusap sila, nakatayo sa labas ng pinto si Rufino Malabag, ang dati nilang tauhan na ngayon ay paminsan-minsang inuutusan ni Baltazar. Narinig niya ang ilan sa pinag-uusapan. Nanlalamig ang kanyang mga kamay. May pangalan siyang hindi pa naririnig sa pulong na iyon, pero matagal na nitong binabagabag ang konsensya niya. Serafina Monteverde. Noong mga panahong driver pa siya sa Maynila, siya ang minsang naghatid sa isang babaeng buntis na naggangalang Serafina. Mabait ito, mahinang magsalita, ngunit laging takot na parang may sumusunod sa kanya. Naaalala ni Rufino ang isang gabi nang narinig niya ang babae habang kausap ang isang abogado sa telepono. "Hindi nila dapat makuha ang mga anak ko," umiiyak nitong sabi noon. "Kapag nangyari iyon, mawawala ang lahat ng pinaghirapan ng pamilya ko." Hindi lubos na naintindihan ni Rufino noon, ngunit ngayon, nang mabalitaan niyang may 3 sanggol na natagpuan sa bukid kasama ang malaking halaga ng pera, bumalik sa kanya ang lahat ng takot sa boses ni Serafina. Sa kabilang banda, patuloy naman ang imbestigasyon ni Lieutenant Jovencio Maralet. Sa presinto, pinatawag niya sina Maristela at Tatang Remedyo upang ipakita ang ilang unang resulta ng pagsusuri sa dokumento mula sa bayong. Kasama nila si Nurse Ivana bilang saksi at si Polding na naghatid sa kanila. "May nakuha kaming initial verification mula sa bangko," sabi ni Lieutenant Jovencio.
Ang perang cash ay tunay. Ang trust documents naman ay konektado sa isang private family trust account. Ang apelyido, Monteverde. Monteverde? Ulit ni Maristela. Hindi po ako pamilyar. Dating malaking pamilya sa agribusiness, paliwanag ng pulis. May mga lupalin, warehouses, rice mills at agricultural supply company. Pero nitong nakaraang taon, halos nawala sila sa balita dahil sa away pamilya at ilang kasong sibil. May connection po ba sila sa mga sanggol? Tanong ni Tatang Remigio. Posible, may pangalan sa isang punit na dokumento, Serafina Monteverde. Hinahanap namin siya ngayon, pero may lumang missing person report na tumutugma sa kanya. Ilang buwan na raw siyang nawawala. Nanlamig ang batok ni Maristela. Buntis po ba siya naong nawala? Tumingin si Lieutenant Juvencio sa kanya. Yan ang kailangan pa naming kumpirmahin. Sa sandaling iyon, biglang naalala ni Maristela ang sulat. Huwag silang ibibigay sa taong may apelyidong naghahangad ng yaman. Kapag ligtas na sila, lalabas ang katotohanan. Lieutenant, sabi niya, kung may naghahanap sa kanila, paano namin malalaman kung sila ang tunay na pamilya o sila ang kinatatakutan ng nagsulat? Hindi nyo yung kailangang magdesisyong mag-isa, kaya may proseso. Pero habang wala pang malinaw, dobleng ingat kayo. Pag-uwi nila, tila mas mabigat ang hangin sa bukid. Hindi na lamang silang nag-aalaga ng 3 iniwang sanggol. Para silang humahawak sa dulo ng isang sinulid na kapag hinila, maaaring mabunyag ang isang malaking kasinungalingan. Lumipas pa ang mga araw, dumating ang isang lalaki mula sa Provincial Agriculture Office, si Maxine Laureano. Matangkad siya, kayumangging, tahimik magsalita at laging dalang notebook. Una siyang nagtungo sa bukid ni Maristela dahil bahagi raw iyon ng survey for a small farmers assistance program. Ngunit hindi nagtagal, naging interesado siya hindi lamang sa lupa, kundi sa katalinuhan ni Maristela. Nakakagulat, sabi ni Maxine, habang sinusuri ang taniman ng kamatis. Alam mo ang soil rotation kahit wala kang kumpletong gamit. Natuto lang po ako sa karanasan. Kapag mahirap ka, kailangan mong makinig sa lupa. Kasi kapag nagkamali ka, wala kang perang pang-ulit. Napangiti si Maxine. Hindi lahat ng nakatapos ng agriculture ganyan ang mag-isip. Hindi pa po ako tapos. Natigil ako dahil sa bayarin. Sayang, pero hindi pa huli. Habang naglalakad sila, napansin ni Maxine ang lumang batong muhon sa gilid ng sakahan. May nakaukit na halos burado ng marka, ALC 47. Lumuhod siya at tinignan iyon. Alarcon ba ang apelyido nyo? Tanong niya. Opo, may lumang landmarker kayo rito. Baka may ancestral lease o lumang titulo na hindi pa nyo nahahanap. Napakunot ang noo ni Maristela. Sinasabi ng Veles na nakasanla na halos lahat sa kanila. Ang sanla, hindi palaging katumbas ng pagmamay-ari. Kung may lumang record sa registry or municipal archive, pwedeng may bahagi pa ring protektado. Sa unang pagkakataon matapos ang maraming linggo, may maliit na liwanag na sumilip sa isip ni Maristela. Hindi pa iyon tagumpay, pero sapat para hindi tuluyang mawala ang pag-asa. Ngunit habang may liwanag na dumarating, mas dumidilim naman ang galaw ng kalaban. Isang gabi, habang mahimbing na natutulog ang triplets, may narinig si Paulding na yabag malapit sa kubo. Nagkataong nakabantay siya sa labas dahil napansin niyang muli ang itim na van doon sa kanto ng baryo. Dahan-dahan niyang kinuha ang flashlight at sinenyas kay Nono na nasa kabilang bahay na huwag lalabas. Sinong nariyan? Sigaw ni Paulding. May kaluskos sa likod ng kamalig. Lumabas si Tatang Remigio dala ang lampara habang si Maristela ay nanatili sa loob, yakap si Alondra at nakahanda kung kailangang itago ang mga bata. Paulding? Tanong ng matanda. May tao po, sagot ni Paulding. Sa likod. Maya-maya, mula sa dilim, lumitaw si Rufino Malabag. Pawis na pawis siya at halatang takot. Huwag kayong sisigaw, pakiusap niya. Hindi ako nandito para manakit. Tumaas ang galit sa mukha ni Maristela nang lumabas siya at makita si Rufino. Tauhan ka ng Veles. Bakit ka nandito? Dati, sagot ni Rufino. At kung hindi ako magsasalita ngayon, baka habang buhay ko ng pagsisihan. Pinasok nila siya sa kubo, ngunit nanatiling alerto si Paulding sa labas. Si Nurse Giovanna na nagkataong dumating para tingnan ng mga bata ay nanatili rin bilang saksi. Si Tatang Remigio ay tahimik, ngunit hindi inaalis ang tingin kay Rufino. Ano ang kailangan mo? Tanong ni Maristela. Lumunok si Rufino. Kilala ko ang pangalang Serafina Monteverde.
Parang napako sa kinauupuan si Maristela. Sino siya? Tanong niya. Buntis siya noon, triplets. Ako ang naging driver niya sandali sa Maynila bago ako napunta rito sa Veles. May mga taong gustong kunin ang yaman niya. May narinig akong pangalan ni Don Casimiro sa isa sa mga usapan ng mga kasabwat. Hindi ko alam noon ang buong detalye, pero ngayon, tumingin siya sa 3 sanggol na natutulog sa duyan. Ngayon naiintindihan ko na. Bakit ka ngayon kalon nagsalita? Mariing tanong ni Maristela. Napaiwas ng tingin si Rufino. Dahil duwag ako. Dahil may pamilya rin akong pinoprotektahan. Dahil nung una, akala ko pera lang ng mga mayayaman ang pinang-aawayan nila. Hindi ko alam na may mga batang madadamay. Mula sa loob ng kanyang jacket, inilabas niya ang isang maliit na USB na nakabalot sa tela. Ibinigay ito sa akin ni Serafina bago siya tuluyang nawala. Sabi niya, kung may mangyari sa kanya, ibigay ko raw ito sa taong hindi kasali sa laro ng mga mayayaman. Hindi ko nagawa. Tinago ko lang. Pero nang nakita ko kayo, nang malaman kong hindi ninyo ginalawang pera kahit halos wala kayong makain, naisip kong baka kayo ang tinutukoy niya. Kinuha ni Maristela ang USB, naninginig ang mga daliri. Paano gamin malalaman na hindi ito patibong? Hindi ninyo alam, kaya isama ninyo ang pulis, isama ninyo si Lieutenant Maralit, pero pakiusap, huwag ninyo itong ibibigay sa Veles. Agad dinawagan ni Paulding si Lieutenant Jovencio. Wala pang 1 oras, dumating ang pulis kasama ng isang technician mula sa presinto. Sa lumong laptop ni Nurse Ivana na maingat nilang binuksan ang laman ng USB habang nakapaligid sina Maristela, Tatang Remigio, Rufino, Paulding at Maxen na ipinatawag din dahil may kinalaman na ang usapin sa lupa. May ilang folders, mga scanned documents, audio files at isang video. Bubuksan ko, sabi ng technician. Pumain lang ang mahinang tunog ng static. Pagkatapos, lumitaw sa screen ang isang babaeng maputla. Maganda ngunit halatang pagod at takot. Nakaupo siya sa isang maliit na silid. Malaki ang tiyan niya, namumugtong ang mga mata. Si Serafina Monteverde. Napahawakan si Maristela sa gilid ng mesa habang nagsalita ang babae sa video. Kung mapanood ninyo ito, ibig sabihin nasa panganib ako at maaaring nasa panganib na rin ang mga anak ko. Huminga siya ng malalim, tila pinipilit ng sariling huwag tuluyang umiyak. May mga taong gustong kunin ng trust fund ng mga anak ko. Hindi lang pera ang habol nila, lupa, kumpanya, pangalan. Gusto nilang burahin ang karapatan ng mga anak ko bago pa sila isilang. Hindi ko na alam kung sino ang mapagkakatiwalaan ko, pero kung may taong makita sa kanila, pakiusap, iligtas ninyo sila. Naramdaman ni Maristela na gumapang ang lamig sa buong katawan niya. Tumingin siya sa duyan kung saan mahimbing na natutulog sina Savio, Cielo at Alondra, walang kamalay-malay sa bigat ng mundo na naghihintay sa kanila. Nagpatuloy ang video. Sa sino mang makakita sa mga anak ko, hindi ko kayo kilala. Pero kung pinili ninyong iligtas sila halip na kunin ng pera, ibig sabihin kayo ang sagot sa huling dasal ko. Napaluha si Maristela. Hindi niya kilala si Serafina, pero parang naramdaman niya ang kamay ng isang ina na desperadong inilalayo ang mga anak sa kapahamakan. Nang natapos ang unang bahagi ng video, naghari ang katahimikan sa kubo. Si Tatang Remigio ang unang nagsalita. Hindi na lang pala ito tungkol sa 3 batang iniwan sa bukid. Tumango si Lieutenant Jovencio, seryoso ang muka. Hindi, tungkol na ito sa pagkawala ng isang ina, sa malaking pera, at sa mga taong posibleng gumawa ng krimen para sa yaman. Tumingin si Maristela sa ama, pagkatapos ay sa 3 sanggol. Noon niya lubusang naintindihan na ang araw na narinig nila ang iyak sa ilalim ng punong sampalok ay hindi lamang araw ng pagkakatagpo. Iyon ang araw na napili silang maging bahagi ng isang laban na mas malaki kesa sa sarili nilang kahirapan. At kahit natatakot siya, may isang bagay siyang malinaw na alam. Hindi niya iiwan sina Savio, Cielo at Alondra. Hindi ngayon, hindi kailanman. Bago tayo magumpisa sa pagpapatuloy ng ating istorya, i-comment mo naman kung taga saan ka at anong oras ka nanonood ngayon.
Minsan, habang sinusubaybayan natin ang kwento ng ibang tao, doon natin nakikita na kahit gaano kalakas ang kalaban, may araw din na ang katotohanan ang unang tatayo para ipagtanggol ang mga inaapi. Mula nang mapanood ni na Maristela, Tatang Remigio, Nurse Ivana, Polding, Maxen, Rufino at Police Lieutenant Juvencio Maralit ang video ni Serafina Monteverde, hindi na muling naging payapa ang gabi sa kubo ng pamilya Alarcon. Ang dating bahay na tinutulugan lamang ng isang matandang magsasaka at ng anas niyang dalaga ay naging sentro ng isang lihim na matagal nang nakabaon sa takot, pera at kapangyarihan. Sa maliit na lamesang kahoy sa gitna ng kubo, nakapatong ang laptop ni Nurse Ivana. Ilang beses nilang pinanood ang video ni Serafina, hindi dahil gusto nilang balikan ang sakit sa mukha ng babae, kundi dahil bawat salitang binibitawan nito ay maaaring maging susi para iligtas sina Sabio, Cielo at Alondra. Sa duyan ang tatlong sanggol, mahimbing na natutulog. Sa labas, nagbabantay si Polding sa lilim ng punong saging, hawak ang flashlight at lumang 2x2. Sa may pintuan naman ay nakaupo si Nono Ibay. Pinilit na gising kahit ilang beses na siyang inaantok dahil ang sabi niya ay gusto raw niyang bantayan si Sabio. "Hindi ka sundalo, Nono." Mahina ngunit may lambing na sabi ni Maristela. "Umuwi ka na, may pasok ka bukas." Uminging si Nono habang hinihimas ang mata. "Hindi po, baka bumalik yung itim na van. Paano kung kunin nila yung mga bata?" Napatingin si Maristela kay Tatang Remigio. Pareho nilang naramdaman ang bigat ng sinabi ng bata. Kung isang musmos ay natutong matakot para sa tatlong sanggol, ibig sabihin ay hindi na ordinaryong pangyayari ang kinakaharap nila. Lumapit si Tatang Remigio kay Nono at marahang hinawakan ng balikat. "Anak, ang tapang hindi ibig sabihin ay hindi ka na matutulog. Minsan, kailangan mong magpahinga para makalaban ulit kinabukasan." Napayuko si Nono. "Pero hindi ko sila pababayaan." "Alam namin, at malaking bagay na yon." Sa gabing iyon, pinag-usapan nila ang susunod na hakbang. Ayon kay Lieutenant Juvencio, hindi sapat na nasa kanila ang video. Kailangang ma-verify ang authenticity nito, kailangang kopyahin ng maayos ang files, kailangang maitala ang chain of custody, at higit sa lahat, kailangang maiwasan na makarating agad sa kamay ng mga taong sangkot ang ebidensya. May binanggit si Serafina sa susunod na file, mga pangalan at dokumento, pero hindi ko muna bubuksan lahat dito. Mas masiguro kung sa presinto natin ito gagawin. "Lieutenant, tanong ko, kapag nalaman ni na Don Casimiro na may hawak tayong ebidensya, anong gagawin nila?" Hindi agad sumagot ang pulis. Tinignan muna niya si Tatang Remigio pagkatapos ang tatlong sanggol. "Gagawin nila ang lahat para sirain ang kredibilidad ninyo. Baka palabasin kayong magnanakaw. Baka palabasin nilang ginagamit ninyo ang mga bata para sa pera. Baka subukan nilang kunin ang mga sanggol sa legal na paraan. Kaya kailangan nating maging mas maingat kesa sa kanila." Tahimik si Maristela. Hindi na bago sa kanya ang masaktan ng salita, pero iba ang bigat kapag sanggol na walang kamalay-malay ang idadamay. Kinabukasan, mabilis ngang kumalat ang unang banat ng kalaban. Sa palengke, habang nagtitinda si Aling Fidela ng suman at bibingka, may narinig siyang bulong-bulong. Sabi nila, hindi raw talaga sa bukid nakita ang mga sanggol. Baka raw matagal ng plano ni na Remigio yon para makuha ang pera. Hindi na nakapagpigil si Aling Fidela. Ibinalibag niya sa mesa ang sandok na hawak niya. "Hoy, mag-ingat kayo sa dila ninyo. Kung kayo ba ang makapulot ng 100,000, ibibigay ninyong buo sa pulis? Yung mag-ama, kahit pamasahe minsan wala, pero ni piso hindi kinuha, tapos kayo pa ang may ganang manira." Natahimik ang tao. Ngunit sa kabilang dulo ng palengke, nakatayo si Selvina Velez, kunwaring bumibili ng prutas habang nakangiti. Hawak niya ang cellphone at abala sa pag-post ng mga paratangan laban kay Maristela. Nilagyan pa niya ng caption ng kuha ng kubo ni na Remigio, "Kawawang sanggol, ginawang puhunan ng mahirap." Sa kabilang banda, nagsimulang kumilos si Attorney Primitivo Sanggalang. Nagtungo siya sa munisipyo at sinubukang kuning ang kopya ng lumang reklamo tungkol sa lupa ni Tatang Remigio.
Nakangiti siya habang kausap ang clerk na si Milagros Pateño. Isang tahimik na empleyada na matagal nang nakakakita ng kakaibang transaksyon ng pamilyang Velez. "Ma'am Milagros," sabi ni Attorney Primitivo, "kailangan ko lang makita ang lumang land file ng Alarcon property. Routine review lang." Tumingin sa kanya si Milagros. "May authorization po ba kaya mula sa may-ari?" "May utang sila sa kliyente ko. Sapat na iyon." "Hindi po sapat iyon sa records office," mahinahong sagot ni Milagros. Bahagyang nawala ang ngiti ng abogado. "Alam mo ba kung sino ang kinakatawan ko?" "Opo," sagot ni Milagros. "Kaya nga po mas kailangan kong sundin ang proseso." Hindi na nakipagtalo si Attorney Primitivo, ngunit bago siya umalis, ibinaba niya ang boses. "Mag-ingat ka, ma'am. Mahirap mawalan ng trabaho sa panahon ngayon." Nanginginig ang kamay ni Milagros nang umalis ito, pero imbis na manahimik, palihim niyang tinawagan si Kapitan Dalmacio Rivas. Sa unang pagkakataon, nadama ng kapitan na hindi na sapat ang pagiging neutral. Sa tagal ng kanyang pananahimik, marami nang naapakan ang mga Velez. Dumating ang unang malaking laban makalipas ang 3 araw. Nakatanggap sina Maristela ng sulat mula sa korte. May petisyon si Leandro Monteverde, tiyuhin ni Serafina, upang kunin ang kustodya ng triplets. Ipinakinala niya ang sarili bilang pinakamalapit na kamag-anak ng 3 bata at sinabing hindi raw nararapat na manatili ang mga ito sa maruming kubo ng mahihirap na walang kakayahang bumuhay ng sanggol. Nang binasa iyon ni Maristela, parang may pumunit sa puso niya. "Hindi pa nga niya sila nakikita," bulong niya habang yakap si Cielo. Pero ang tingin niya agad sa kanila, ari-arian. Nasa tabi niya si Nurse Giovanna na naaayos ang lampin ni Alondra. "Hindi porke kadugo, ligtas na. Iyan ang kailangan nating patunayan." Si Tatang Remigio ay tahimik na nakaupo sa papag. Matagal niyang tinitigan ang sulat bago nagsalita. "Anak, kung korte na ang labanan, kailangan natin ng abogado. Pero saan tayo kukuha ng pambayad?" Sumagot si Maxen Laureano na naroon din noon dala ang folder ng mga lumang record ng lupa. "May kakilala akong public interest lawyer. Hindi siya madaling matakot. Ang pangalan niya ay Attorney Nerissa Alcantara. Tumutulong siya sa farmers' rights cases at child protection cases. Tatawagan ko siya." "Bakit mo kami tinutulungan ng ganito?" tanong ni Maristela kay Maxen. Sandali siyang natigilan. "Dahil may nakita akong tama sa ginagawa ninyo at dahil matagal ko nang nakikita ang mga taong katulad ninyo ang laging natatalo dahil walang kakampi sa papeles." Kinabukasan, dumating si Attorney Nerissa Alcantara sa kubo. Hindi siya marangyaman na mit, ngunit diretso ang tindig at matalim ang mata. Bitbit niya ang isang lumang leather bag at makapal na folder. "Maristela Alarcon?" tanong niya. "Opo, ako si Nerissa." Sinabi ni Maxen ang sitwasyon. "Bago ako pumayag tumulong, kailangan kong marinig mula sayo. Bakit mo gustong manatili sa inyo ang 3 sanggol habang dinidinig ang kaso?" Hindi agad sumagot si Maristela. Tinignan niya muna sina Savio, Cielo at Alondra. Si Savio ay mahimbing natatulog. Si Cielo naman ay nakadilat at nakatingin sa bubong. Si Alondra naman ay mahigpit na nakahawak sa daliri ni Tatang Remigio. Dahil nung una naming silang makita, wala silang ibang kasama kundi lamig, mutik at takot. Hindi namin silang iniligtas para mangingkin. Iniligtas namin sila para mabuhay. Kung may tunay na pamilya silang ligtas at mapagmahal, hindi ko silang hahadlangan. Pero kung ang kukuha sa kanila ay ang taong dahilan kung bakit silang iniwan sa bukid, lalaban ako kahit wala akong pera. Matagal na tinitigan siya ni Attorney Nerissa. Pagkatapos ay tumando. Sapat na iyon. Ang hearing ay ginanap sa maliit na regional courtroom sa bayan. Maagang dumating sina Maristela at Tatang Remigio kasama sina Nurse Giovanna, Maxen,
Leopolding, Aling Fidela, Kapitan Dalmasio, Nono, Mambeloria at Rufino. Hindi nila akalaing ganun karami ang sasama. Kahit ang ilang magsasaka mula sa San Calvero ay dumating din, dala ang simpleng suporta. Sa kabilang panig, pumasok si Leandro Monteverde. Matangkad, maputi, maayos ang buhok at may malamig na titik. Kasama niya ang mamahaling abogado na si Attorney Vesper Canlas at sa likod nila ay sina Don Casimiro, Baltasar at Silvina. Parang isang hanay ng mga taong sanay manalo bago pa magsimula ang laban. Nang nagsimula ang pagdidinig, unang nagsalita si Attorney Vesper. Your Honor, ang 3 bata ay mula sa pamilyang Monteverde. Hindi makatarungan na manatili sa isang kubo na walang sapat na pasilidad, walang financial capacity at walang blood relation. Ang kliyente kong si Mr. Leandro Monteverde ay handang magbigay ng pinakamagandang pangangalaga. Tumayo si Attorney Nerissa. Your Honor, hindi lamang yaman ang sukatan ng kaligtasan. May ebidensya kaming nagpapakita na may seryosong banta sa mga bata mula mismo sa loob ng pamilyang naghahabol sa kanila. Hinihiling naming manatili muna ang temporary foster arrangement habang iniimbestigahan ang pagkawala ng ina nilang si Serapina Monteverde. Nagtaas ng kilay si Leandro, ngunit hindi nagsalita. Tinawag bilang saksi si Nurse Ivana. Ipinakita niya ang medical records ng triplets mula noong araw na natagpuan sila hanggang kasalukuyan. Maayos ang timbang, walang palatandaan ng kapabayaan, at regular ang check-up. Sa obserbasyon ninyo, tanong ni Attorney Nerissa, pinabayaan ba ni na Maristela at Mang Remedyo ang mga bata? Hindi po. Sa katunayan, higit pa sa inaasahan ng pag-aalaga nila. Kahit salat sila, inuuna nila ang mga sanggol bago ang sarili. Sumunod na tumistigo si Ma'am Beloria. Ipinaliwanag niya na bagamat hirap ang pamilya Alarcon, may community support, maayos ang foster monitoring, at walang indikasyon ng exploitation. Pagkatapos ay tinawag si Maristela. Pag-upo niya sa witness chair, ramdam niya ang kitig ng lahat. Si Silvina ay nakangisi, si Baltasar ay nakasandal, parang naghihintay siyang magkamali si Maristela. Si Leandro naman ay tahimik, pero ang tingin niya ay parang hindi tao ang kaharap, kundi hadlang sa pagkuha ng yaman. Totoo bang Miss Alarcon na wala kayong regular na trabaho? Opo, nagsasaka kami at nagtitinda ng ani. Totoo bang may utang ang pamilya ninyo? Opo. Totoo bang ang tirahan ninyo ay isang maliit na kubo lamang? Opo. Kung ganon, paano mo masasabing mas karapat-dapat kang mag-alaga ng 3 sanggol kaysa sa isang Monteverde na may mansyon, yaya, doktor at milyon-milyong pondo? Saglit na tumahimik si Maristela. Sumagi sa isip niya ang unang gabi ng mga sanggol sa kanilang kubo. Ang iyak, ang lamig, ang kawalan ng gamit. Sumagi rin sa isip niya ang mukha ni Serapina sa video, isang inang desperadong naghahanap ng taong may puso. Hindi ko po sinasabing mas karapat-dapat ako dahil mahirap ako. Ang sinasabi ko po, hindi rin otomatikong ligtas ang bata dahil mayaman ang kukuha. Noong makita namin sila, wala po silang dalang titulo, apelyido o bank account. Dala lang nila ang buhay nila. At noong gabing iyon, hindi milyon ang nagpainit sa kanila. Kumot, gatas at mga taong hindi silang iniwan. Natahimik ang courtroom. Sinubukan ni Attorney Vesper na sumingit pero nagpatuloy si Maristela. Kung dumating ang araw na mapatunayan na ligtas sila sa tunay nilang pamilya, tatanggapin ko po kahit masakit. Pero hanggat may ebidensya na may gustong gumamit sa kanila para sa pera, hindi ko po silang ibibigay sa kamay ng taong hindi man lang umiyak nang makita ang kalagayan nila. Napayuko si Tatang Remedyo sa likuran, pinipigilang umiyak. Si Aling Fidela naman ay tahimik na nagpahid ng luha. Si Nono naman ay bulong ng bulong, "Tama si Ate Stella." Pagkatapos ng testimonya ni Maristela, inilabas ni Lieutenant Jovencio ang authenticated copy ng video ni Serapina at ang preliminary digital verification. Hindi pa lahat ng laman ay ibinuwi sa bukas na korte, ngunit sapat ang bahagi upang ipakita na may banta sa buhay ng ina at ng mga sanggol, at may binanggit na pangalan na kailangang imbestigahan.
Nang marinig ang pangalan ni Leandro sa isa sa audio file na kasunod ng video, biglang nagbago ang mukha nito. Hindi ito halata sa lahat, pero nakita ni Maristela ang bigla ang paggalaw ng panga niya. Your Honor, sabi ni Attorney Nerissa, hinihiling namin na hindi muna mailipat ang custody hanggat hindi natatapos ang investigasyon. Nagdesisyon ng hukom na ipagpaliban ang final custody ruling, ngunit malinaw ang pansamantalang utos. Mananatili muna sina Savio, Cielo at Alondra sa pangangalaga ni Maristela at Tatang Remigio sa ilalim ng mahigpit na monitoring ng social welfare at pulisya. Ipinagbawal din sa kampo ni Leandro at sa anumang konektadong partido na lumapit sa mga sanggol nang walang pahintulot ng korte. Sa labas ng courthouse, nagsama-sama ang mga taga San Calvero. Parang bumunot ng tinik sa dibdib ni Maristela, ngunit hindi pa siya tuluyang nakahinga. Alam niyang simula pa lang iyon. Lumapit si Baltasar, mapula ang mukha sa galit. Huwag kang masyadong kumpansyante, hindi porkit nanalo ka ngayon, ligtas ka na. Bago pa makasagot si Maristela, humarang si Polding. Subukan mong lapitan siya ulit, hindi na kami matatakot ngayon. Dumating si Kapitan Dalmasio at tumayo sa tabi ni Polding. Tama na, narinig mo ang utos ng korte, lumayo ka. Nagulat si Baltasar. Dati ang kapitan mismo ang umiiwas sa pamilya nila, ngayon ay nakatayo ito sa harap niya. Akala mo ba kaya mo akong pigilan? Singhal ni Baltasar. Bilang kapitan ng San Calvero, oo, at bilang taong matagal nang nananahimik kahit mali ang nakikita ko, ngayon ko lang itatama. Umalis si Baltasar na halos kumukulo sa galit. Ngunit hindi doon nagtapos ang desperasyon ng kalaban. Kinagabihan, habang nasa kubo ang mag-ama, biglang may naamoy si Nono na usok malapit sa lumang imbakan ng palay. Tumakbo siya palabas at nakita ang maliit na apoy sa gilid ng kamalig. "Ate Stella, sunog!" sigaw niya. Mabilis na kumilos ang lahat. Si Polding ay kumuha ng timba. Si Tatang Remigio, kahit mahina, ay tumulong magbuhos ng tubig. Si Maristela naman ay inuna ang paglikar sa 3 sanggol papunta sa bahay ni Aling Fidela. Mabuti na lang at maagap nilang naapula ang apoy bago lumaki. Sa gilid ng kamalig, nakita ni Nono ang isang panyo na may burdang initials, BV. Baltasar Velez. Kinabukasan, kasama ng testimonya ni Nono at Polding, isinama ang ebidensyang iyon sa kaso. Kasabay nito, may lumabas na CCTV footage mula sa tindahan ni Mang Orlino, kung saan makikitang dumaan ang sasakyan ni Baltasar malapit sa kubo sa oras ng sunog. Doon nagsimulang gumuho ang yabang ng pamilya Velez. Sunod-sunod ang nangyari. Nahuli si Attorney Primitibo sa munisipyo matapos ireklamo ni Milagros na sinusubukan nitong palitan ang lumang kopya ng land record ni Alarcon. Sa tulong ni Maxen, napatunayan na may bahagi ng lupa na hindi kailanman nailipat sa Velez at may manipulasyon sa interes ng utang. Nagbigay naman si Rufino ng sworn statement tungkol sa narinig niyang usapan ni Don Casimiro at Leandro noon tungkol sa trust fund ni Serafina. Nang muling ipatawag sa presinto sina Don Casimiro, Baltasar at Leandro para sa investigasyon, wala na ang dating lakas ng kanilang tindig. Hindi pa tapos ang kaso, ngulit sa unang pagkakataon, sila naman ang kailangang magpaliwanag. Sa baryo, nagsimulang magbago ang ihip ng hangin. Ang mga dating takot magsalita ay unti-unting lumapit kay Kapitan Dalmasio. May magsasakang nagbigay ng lumang resibo. May tindera sa palengke na umaming binayaran siya ni Selbina para magkalat ng tsismis. May dating tauhan ng Velez na nagsabing may ilang dokumentong pinapirmahan noon kay Tatang Remigio na hindi malinaw ang nilalaman. Isang hapon, matapos ang magulong linggo, umuwi sina Maristela, Tatang Remigio at ang triplets sa kanilang bukid. Sinalubong sila ng mga kapitbahay. Hindi ito ang granding parada, walang banda, walang handaan, ngunit may dala silang bigas, gatas, lampin, gulay at simpleng yakap.
Para sa mga bata, sabi ni Aling Fidela habang inaabot ang isang kahon ng gatas. Para sa bukid, dagdag ni Maxen, dala ang ilang bagong punla. Para sa lakas ng loob, sabi naman ni Kapitan Dalmasio, inabot ang kopya ng barangay resolution na pansamantalang nagpuprotekta sa lupang sinasaka ng mag-ama habang dinidinig ang kaso. Napatingin si Maristela sa paligid. Ang lupang dating tila malapit nang mawala ay nandoon pa rin. Ang kubong dating tila napakaliit para sa hirap nila ay ngayon ay puno ng taong handang tumulong. At ang 3 sanggol na nangsang natagpuan sa putik ay ngayon ay nakahiga sa malinis na banig, napapalibutan ng mga taong handang ipaglaban sila. Lumapit si Tatang Remigio sa ilalim ng punong sampalok. Doon nagsimula ang lahat. Doon nila narinig ang unang iyak ni Sabio, Cielo at Alondra. Doon din tila unang umiyak ang langit para sa kanila. Anak, sabi niya kay Maristela, hindi pa tapos ang laban. Opo, tay, sagot niya. Pero ngayon, hindi na tayong nag-iisa. Tumingin si Maristela sa ama. Sa unang pagkakataon, nakita niyang hindi lamang pagod ang nasa mukha nito. May pag-asa na, may paninindigan, may liwanag na hindi kayang agawin ng kahit sinong Velez o Monteverde. Sa loob ng kubo, umiyak si Sabio. Sumunod si Cielo. Pagkatapos ay si Alondra. Napangiti si Aling Fidela. Ayan na naman ang munting koro ninyo. Nagtawanan ng ilan at sa gitna ng simpleng tawanang iyon, naramdaman ni Maristela na kahit marami pang unos ang darating, mayroon na silang pundasyong mas matibay kaysa pera. Katotohanan, komunidad at pagmamahal. Pero sa malayo, habang lumulubog ang araw, may balitang dala si Lieutenant Jobencio Maralit na may natagpo ang pahiwatig sa huling bahagi ng video ni Serafina. Isang lugar, isang lumang recovery center sa malayong bayan, at isang babaring maaaring hindi patay gaya ng pinaniniwalaan ng lahat. At kung tama ang hinala ng pulis, maaaring buhay pa si Serafina Monteverde. Bago tayo mag-umpisa sa huling pagpapatuloy ng ating istorya, i-comment mo naman kung taga saan ka at anong oras ka nanonood ngayon. Sa pagtatakos ng kwentong ito, sana maalala natin na may mga biyayang hindi agad mukhang biyaya sa umpisa. Minsan dumarating sila bilang takot, responsibilidad at pagsubok. Pero sa huli pala ay sila ang magdadala ng bagong buhay. Nang sabi ni Police Lieutenant Jobencio Maralit na maaaring buhay pa si Serafina Monteverde, tila napako sa kinatatayuan si Maristela. Nasa ilalim sila ng lumang punong sampalok. Doon nila natagpuan sina Sabio, Cielo at Alondra. Paalisan na sana ang mga kapitbahay matapos ang maliit na salusalo ng pasasalamat nang dumating ang pulis, dala ang folder at ang mukha ng isang taong may mabigat na balitang kailangang sabihin. Lieutenant, Mahinang sabi ni Maristela. Sigurado po ba kayo? Hindi agad sumagot si Lieutenant Jovencio. Tumingin muna siya kay Tatang Remigio na nakaupo sa bangkong kawayan habang kandong si Savio. Sa tabi na, si Nurse Ivana ay nagpapadede kay Cielo, habang si Aling Fidela naman ay pinapatahan si Alondra. Hindi pa ako pwedeng magsabing sigurado. Sagot ng pulis. Pero may lumabas na clue sa huling folder ng USB. May pangalan ng isang recovery center sa bayan ng San Isidro Norte. Doon daw, may babaeng dinala ilang buwan na ang nakalipas matapos matagpuan sa bangin, sugatan at walang maalala. Walang ID, walang kamag-anak na lumitaw. Ang edad, pisikal na anyo at ilang teklat sa katawan ay tumutugma sa description ni Serafina. Parang may malamig na hangin na dumaan sa dibdib ni Maristela. Si Serafina, ang inang nasa video, ang babaeng halos magmakaawa sa sinumang makakakita sa kanyang mga anak. Ang babaeng inakala nilang maaaring tuluyan ng nawala sa kamay ng mga taong naghahangad ng kanyang yaman. Kung buhay siya po iyon, huminto si Maristela, hindi agad kayang tapusin ng pangungusap. Kung buhay siya iyon, dugtong ni Maxen Laureano na nakatayo sa tabi niya.
May pagkakataon nang magkaroon ng sagot ang tatlong bata. Ngunit imbes na tuwa ang unang naramdaman ni Maristela, isang matalim na kirot ang bumalot sa kanya. Napatingin siya sa tatlong sanggol. Sa loob ng mga linggong lumipas, hindi na lamang silang mga batang inalagaan niya dahil kailangan. Sila na ang unang hinahanap ng mga mata niya pagkagising. Sila ang dahilan kung bakit natutunan niyang magpahinga kahit saglit dahil kailangan niyang maging malakas para sa kanila. Sila ang maliliit na kamay na kumapit sa kanya sa gitna ng pinakamabigat na panahon ng buhay niya. At ngayon, kung buhay nga ang tunay nilang ina, kailangan niyang ihanda ang sarili na baka isang araw hindi na niya sila kasama sa kubo. Napansin iyon ni Tatang Remigio. Marahan niyang tinapik ang tabi niya. "Anak, maupo ka muna." Lumapit si Maristela at naupo sa tabi ng ama. Hindi siya nagsalita, pero sapat na ang tahimik niyang luha para maintindihan ng matanda ang laman ng puso niya. "Masakit isipin, Tay," bulong niya. "Masaya ako kung buhay siya. Totoo, pero bakit parang may parte sa akin na natatakot na mawala?" Dahan-dahang hinimas ni Tatang Remigio ang ulo ni Savio habang nakatingin sa anak. "Kasi minahal mo sila, anak. At kapag nagmahal ka, natural na matakot kang mawala ang minahal mo. Pero tandaan mo, anak, hindi natin silang iligtas para angkinin. Iligtas natin sila para makarating sila sa buhay na dapat sa kanila." Napayoko si Maristela. Paano kung kunin niya sila? Kung ligtas sila sa kanya, tutulungan natin silang makabalik. Kung hindi pa, ipaglalaban pa rin natin sila. Pero kung tunay siyang ina na ginawa ang lahat para iligtas sila, hindi natin siya dapat maging kalaban. Doon tuluyang napaiyak si Maristela. Hindi siya umiyak ng malakas. Tahimik lang, tulad ng ulan sa dahon. Ngunit ang bawat patak ng luha niya ay may kasamang pagtanggap na ang pagmamahal ay hindi palaging paghawak. Minsan, ito ay pagbitaw kapag iyon ang tama. Kinabukasan, maaga silang bumiyari papuntang San Isidro Norte. Kasama ni Maristela si Tatang Remigio, Nurse Ivana, Maxen Laureano, Lieutenant Jovencio, Ma'am Beloria Santillan at Attorney Nerissa Alcantara. Naiwan muna ang triplets Aling Fidela at Polding sa kubo dahil ayaw nilang isama agad ang mga bata hanggat hindi pa tiyak ang pagkakakilanlan ng babaeng nasa recovery center. Mahaba ang biyahe. Dumaan sila sa palayan, tulay at kalsadang paakyat sa bundok. Habang nakaupo sa likod ng sasakyan, tahimik si Maristela. Hawak niya ang maliit na panyo ni Cielo, yung madalas niyang gamitin kapag pinapadede niya ito. Hindi niya alam kung bakit niya dinala yon. Marahil dahil sa kaba. Marahil dahil gusto niyang may hawak siyang paalala na ang lahat na ginagawa niya ngayon ay para sa tatlong bata. Pagdating nila sa recovery center, sinalubong sila ng isang matandang madre na ginagawang Sister Adelma Soriano. Simple ang damit nito, banayad ang muka, ngunit halatang sanay na sa mga taong may mabibigat na kwento. "Kayo po ba ang galing sa San Calvero?" Tanong nito. "Opo, kami ang nagtawag kahapon tungkol sa babaeng pasyente ninyo." Tumanggi si Sister Adelma. "Tinatawag namin siyang Lina dahil yun lang ang pangalang nasasambit niya minsan. Hindi niya maalala ang buong pangalan niya. Pero may mga gabing umiiyak siya at paulit-ulit na sinasabing, 'Mga anak ko.'" Napakapit si Maristela sa panyo. Dinala sila ni Sister Adelma sa isang maliit na hardin sa likod ng recovery center. Doon, sa ilalim ng puno ng santan, nakaupo ang isang babaeng payat, maputla at nakatingin sa malayo. Maiksi na ang buhok nito kumpara sa video. May piklat sa gilid ng noo at may kahinaang halata sa katawan. Ngunit nang makita siya ni Maristela, hindi na niya kailangan ng kumpirmasyon. Siya iyon. Si Serafina Monteverde. Napatigil si Tatang Remigio. Si Nurse Ivana ay napahawak sa bibig. Si Maxine naman ay tahimik na napayuko. Si Lieutenant Jovencio ay lumapit ng dahan-dahan, maingat na wag gulatin ng babae. "Ma'am?" sabi niya sa mahinang boses. "Maaari po ba kaming makausap?" Dahan-dahang lumingon ang babae. Ang mga mata niya ay pagod,
malalim at puno ng takot na tila nakaukit na sa kaluluwa. Tiningnan niya sila isa-isa hanggang sa mapadako ang tingin niya kay Maristela. Biglang kumunot ang noon niya. "Kilala ba kita?" Mahina niyang tanong. Hindi agad nakasagot si Maristela. Parang may bara sa lalamunan niya. "Hindi po," sagot niya. "Pero kilala ko po ang mga anak ninyo." Sa sandaling iyon, parang nawala ang hangin sa paligid. Nanlaki ang mata ni Serafina. Nanginginig ang labi niya, ngunit walang lumabas na salita. "Mga anak," bulong niya. May anak ako?" Lumuhod si Maristela sa harap niya. Hindi alintana ang lupa sa damit niya. "Opo, 3 po sila. Sina Savio, Cielo at Alondra." Pagkarinig sa 3 pangalan, biglang napahawak si Serafina sa dibdib. Isang ungol ng sakit at alaala ang lumabas sa kanya. Naiyak siya, ngunit hindi pa rin buo ang memorya. Parang may pinto sa isip niya na unti-unting bumubukas, ngunit bawat bukas ay may kasamang hapde. "Savio," paulit-ulit niyang sabi. "Cielo, Alondra." Lumapit si Sister Adelma upang alayayan siya, pero itinaas niya ng kamay na parang ayaw niyang maputol ang alaala. "May ulan," sabi niya, nanginginig. "May sasakyan, may humahabol, may lalaki, si Leandro." Nagkatinginan sina Lieutenant Juvencio at Attorney Nerissa. "Ma'am Serafina, tandaan niyo po ba kung ano ang nangyari sa inyo?" Napapikit si Serafina. Luhang ng luha ang mukha niya. "Pinapirma ako nila," sabi niya. "Kung hindi ako pipirma, kukunin nila ang mga bata pagkapanganak ko. Tumakas ako, may tumulong, hindi ko maalala lahat. May bayong, may pera, may dokumento. Sinabi ko, dalhin sila sa lugar na ligtas, sa lugar ng matandang magsasakang minsang tumulong sa akin." Napatingin siya kay Tatang Remigio. Matagal niya itong tinitigan at unti-unting nagbago ang mukha niya. Parang may piraso ng nakahaan na bumalik. "Kayo," bulong ni Serafina. "Kayo ang nagbigay sa akin ng tubig noon, sa tabing kalsada. Buntis ako, nasiraan ako ng sasakyan, ayaw ninyo akong singilin." Nagulat si Tatang Remigio. Ilang buwan bago natagpuan ng triplets, may natulungan nga siyang babaeng buntis malapit sa palengke. Hindi niya kilala ang pangalan nito. Pinainom niya ng tubig, pinaupo sa lilim at tinulungan niyang makasakay ng tricycle. Hindi niya akalang iyon pala si Serafina. "Kayo pala iyon," sabi ng matanda. Tumanggo si Serafina habang umiiyak. "Naalala ko ang mukha ninyo. Sabi ko noon, kung may isang taong hindi tumingin sa akin bilang mayaman o mahirap, kundi bilang taong nangangailangan, kayo iyon. Kaya nang wala na akong magkakatiwalaan," hindi na niya natapos. Napahagulgol siya. Dinala siya nila sa loob ng center upang makapagpahinga. Tinawagan ni Lieutenant Juvencio ang korte, ang medical examiner at ang social welfare office para simulan ang legal identification process. Kuniwa ang fingerprints, medical records at lumang dental file na idinadala mula Manila. Makalipas ang ilang araw, opisyal na kinumpirma ang babaeng nasa San Isidro Norte ay si Serafina Monteverde. Ngunit hindi pa roon natapos ang lahat. Sa pagbabalik ng alaala ni Serafina, nadagdagan ang ebidensya laban kay Leandro Monteverde, Don Casimiro Velez, Baltasar at Attorney Primitivo. Isinalaysay niya kung paano pinilit papirmahan sa transfer documents, kung paano tinakot na mawawala ang kanyang mga anak at kung paano siya hinabol matapos manganak at magpasyang itago ang mga bata. Hindi niya alam kung sino mismo ang nag-iwan ng mga sanggol sa bukid, ngunit naalala niyang may isang matapat na dating kasambahay na si Marta Kilang ang tumulong sa kanya noong gabi ng pagtakas. Kalaunan, natuntun din si Marta.
na nagpatunay na siya ang nagdala sa triplet sa bukid ni Remigio dahil iyon ang bilin ni Serafina bago ito maaksidente. Sa korte, isa-isang gumuho ang depensa ng kalaban. Si Leandro na dating malamig at yabang ay napaupo ng basahin ang testimonya ni Serafina. Hindi na niya kayang itanggi ang mga dokumentong may pirma niya, ang bank transfers at ang record ng mga tawag nila ni Don Casimiro noong araw ng pagkawala ng pamangkin niya. Si Don Casimiro naman ay sinubukang palabasing wala siyang alam. Ngunit lumabas ang sworn statement ni Rufino, pati ang ilang dokumentong nakuha sa opisina ni Attorney Primitivo. Napatunayan na may plano silang bilhin at kontrolin ang mga lupaing konektado sa Monteverde, kabilang ang bahagi ng lugar sa San Calvero kung saan nakatayo ang bukid ni Remigio. Si Baltasar ay hindi lamang nadawit sa pananakot at panunusog sa kamalig, kundi pati sa harassment laban sa mga saksi. Si Selvina, gamong hindi kasing bigat ng kaso ng iba, ay napilitang humarap sa barangay at humingi ng public apology matapos napatunayan na may bayad at sinadyang paninirang puri ang mga post niya laban kay Maristela. Isang araw, pagkatapos ng pagdinig, lumapit si Selvina kay Maristela sa labas ng courthouse. Wala na ang dating taas ng kilay. Wala na ang dating ngisi. "Maristela," mahina niyang sabi, "alam kong hindi sapat ang sorry." Tumingin sa kanya si Maristela. Hindi galit ang mukha niya, pero hindi rin siya ngumiti. "Tama ka, hindi sapat." Napayuko si Selvina. "Pero sana," dagdag ni Maristela, "sa susunod na may magita kang taong mahirap, huwag mong isipin na mas mababa siya sa'yo. Kasi minsan, ang mahirap pang may kayang gumawa ng bagay na hindi kayang gawin ng taong maraming pera." Tumulo ang luha ni Selvina. Tumanggo siya at umalis nang walang ibang sinabi. Lumipas ang mga buwan. Naging pinalang mga unang hatol. Si Leandro ay nahatulan sa kasong fraud, coercion, at kaugnay na krimen sa pagkawala ni Serafina. Si Attorney Primitivo ay tinanggalan ng karapatang mag-practice ng abogasiya habang nahaharap sa kaso ng falsification at obstruction. Si Baltasar ay nakulong dahil sa arson at harassment. Si Don Casimiro, bagamat matagal pang dumaan sa proseso, ay nawalan ng kontrol sa lupaing iligal niyang pinanghawakan at unti-unting bumagsak ang kanyang impluensya sa San Calvero. Samantala, ang lupa ni Tatang Remigio ay opisyal na naibalik sa kanilang pangalan matapos mapatumayang manipulahin ang interes at ilang kapeles ng sanla. Hindi na sila pinaalis. Hindi na sila tinakot. Sa unang pagkakataon sa maraming taon, nakatulog si Tatang Remigio nang hindi iniisip kung kinabukasan ba ay may darating na sasakyang magpapaalis sa kanila. Ngunit ang pinakamabigat na araw ay dumating nang unang makita ni Serafina ang kanyang mga anak. Tinala siya sa kubo ni Maristela, kasama ang doktor, social worker, at pulis. Hindi siya agad pinapasok. Tumigil muna siya sa ilalim ng punong sampalok. Nanginginig ang mga kamay niya. "Dito?" tanong niya. "Opo," sagot ni Maristela. "Dito namin sila natagpuan." Napahawak si Serafina sa puno. Parang kinakausap niya ang mismong lugar na nagligtas sa kanyang mga anak. "Salamat," bulong niya. Pagpasok niya sa kubo, naroon ang triplet sa banig. Mas malalaki na sila mayon. Si Savio ay marunong nang ngumiti kapag kinakausap. Si Cielo ay mahilig tumitig sa mukha ng tao. Si Alondra ay madaling umiyak kapag hindi agad kinakarga. Lumuhod si Serafina sa harap nila. Hindi siya agad lumapit. Parang natatakot siyang baka isang maling galaw ay magising siya sa panaginip. "Mga anak ko," basag ang boses niyang sabi. Si Cielo ang unang gumalaw. Gumapang ito ng konti at hinawakan ang daliri ni Serafina. Sa simpleng dampi na iyon, tuluyang bumigay ang ina. Umiyak siya habang paulit-ulit na hinahalisikan ng maliliit na kamay ng tatlo. Nasa gilid si Maristela. Tahimik na nanunood. Masakit. Totoo yun. Pero habang nakikita niyang si Serafina na muling nabubuo sa harap ng mga anak, naramdaman ninyang tama ang ipinaglaban nila.
Lumapit si Serafina kay Maristela pagkatapos. Hawak pa rin niya si Cielo. Hindi ko alam kung paano kita pasasalamatan. Sabi niya. Hindi niyo po kailangan. Inalagaan lang po namin sila hanggang makabalik kayo. Umiling si Serafina. Hindi lang iyon. Minahal ninyo sila noong wala kayong kasiguraduhan kung sino sila. Prinotektahan din niyo sila kahit kayo mismo nanganganib. Hindi ko pwedeng burahin yun. Dumaan ang final custody hearing. Opisyal na kinilala si Serafina bilang ina ni Savio, Cielo at Alondra. Ngunit sa harap ng hukom, may hiniling si Serafina na ikinadadulat ng lahat. Your Honor, sabi ni Serafina, hindi ko nais ilayo ang mga anak ko sa pamilyang nagligtas sa kanila. Hinihiling kong kilalanin sina Tatang Remigio at Maristela Alarcon bilang permanent guardians at extended family ng triplets. Hindi bilang kapalit ko, kundi bilang bahagi ng buhay nila. Napatingin si Maristela kay Serafina, hindi makapaniwala. Nagpatuloy si Serafina. Ang dugo ang nagdala sa kanila sa akin, pero ang puso ng Alarcon ang nagpanatili sa kanilang nabubuhay. Pinayagan ng korte ang legal arrangement. Si Serafina ang pangunahing magulang, ngunit sina Tatang Remigio at Maristela Alarcon ay kinilalang permanent guardians at may mahalagang papel sa pagpalaki ng triplets. Sa halip na kunin sila palayo, pinili ni Serafina na manatili muna sa San Calvero habang inaayos ang kanyang buhay at negosyo. Doon niya nakita kung gaano kalaki ang potensyal ng lugar at ng mga taong matagal nang inaapi. Makalipas ang 3 taon, ibang-iba na ang itsura ng bukid ni Alarcon. Ang dating lupang muntik ng maagaw ay naging lunti ang model organic farm. May maayos na irigasyon, nursery ng gulay, maliit na greenhouse at training hut para sa mga magsasaka. Sa tulong ni Maxine, natapos ni Maristela ang kursong agrikultura sa pamamagitan ng scholarship. Sa tulong naman ni Serafina, naibalik sa tama ang pamamahala ng Monteverde Trust, hindi para sa luho, kundi para sa kinabukasan ng triplets at sa mga proyektong makakatulong sa komunidad. Itinayo nila ang Alarcon Monteverde Farmers Learning Center, isang lugar kung saan libreng tinuturuan ng mahihirap na magsasaka ang tamang pagtatanim, pag-iingat sa lupa, pagbabasa ng kontrata, at paghawak ng kita. Si Maristela ang naging pangunahing tagapamaala. Si Maxine ang namuno sa agricultural programs. Si Nurse Ivona ang bumukas ng health outreach para sa mga ina at sanggol sa baryo. Si Paulding ang naging transport coordinator ng ani papunta sa palengke. Si Aling Fidela naman ang namahala sa livelihood kitchen kung saan gumagawa ng kakani at gulay products ang mga nanay sa baryo. Si Nonoy na dating batang tagapag-igib ng tubig ay naging scholar ng learning center. Madalas niyang sabihin na paglaki niya, gusto niyang maging abogado para ipagtanggol ang mga magsasaka. Si Tatang Remigio naman ay hindi na araw-araw nagbubungkal. Pinipilit siya ni Maristela na magpahinga, lalo na pagkatapos siyang maipagamot ni Serafina sa espesyalista sa puso. Ngunit kahit bawal na sa mabibigat na trabaho, lagi pa rin siya sa ilalim ng punong sampalok, nakaupo sa bangking kahoy, pinabantayan ng 3 batang ngayong takbo ng takbo sa pilipil. Savio, wag mong hihilahin ang dahon ng talong. Sigaw ni Maristela habang tumatawa. Si Cielo po ang nauna, sagot ni Savio kahit halatang siyang may kasalanan. Si Cielo naman ay nakatago sa likod ni Serafina habang si Alondra ay may hawak na maliit na bulaklak na ibinigay kay Tatang Remigio. Lolo Mejio, sabi ni Alondra, para sa iyo po. Natigilan ng matanda kahit ilang beses na siyang tinawag ng mga batang Lolo Mejio, may kirot at saya pa rin iyon sa dibdib niya. Salamat apo, sabi niya, tinanggap ang bulaklak. Mas maganda pa ito kaysa sa kahit anong yaman. Lumapit si Serafina kay Maristela habang pinagmamasdan ng 3. Alam mo, sabi niya, minsan naiisip ko kung hindi ko sila iniwan sa bukid ninyo, baka hindi na sila buhay ngayon. Hindi niyo po sila iniwan, sagot ni Maristela. Iniligtas niyo sila sa taning paraan na kaya niyo noon. Napatingin si Serafina sa kanya.
at kayo ang tumapos ng pagliligtas. Tahimik silang dalawa sandali, hindi na kailangan ng maraming salita. Sa pagitan nila ay may pangakong hindi kailangang isulat. Palalakihin nila sina Savio, Cielo at Alondra sa mundong hindi susukati ng tao sa pera, apelyido o lupa, kundi sa kabutihang kayang ibigay kahit walang kapalit na inaasahan. Sa huling araw ng anihan, nagtipo ng buong San Calvero sa bukid. May simpleng handaan, may palayok ng tinola, bilawan ng pansit, kakanin ni Aling Fidela at sariwang gulay mula sa farm. Dumating din si Kapitan Dalmasio, Ma'am Beloria, Lieutenant Jovencio, Attorney Nerissa, Sister Adelma at maging si Milagros mula sa munisipyo. Ang dating magkakahiwalay na taong takot, tahimik o nagdadalawang isip na yun ay bahagi na ng isang komunidad na natutong manindigan. Tumayo si Maristela sa harap ng learning center. Hindi siya sanay magsalita sa maraming tao, pero nang makita niya si Tatang Remigio sa ilalim ng sampalok, si Serafina na karga si Alondra at sina Savio at Cielo na naghahabulan sa damuhan, lumakas ang loob niya. Akala po namin noon, ang pinakamalaking problemang haharapin namin ay kung paano hindi maaagaw ang lupa namin. Akala namin kapag nabayaran ng utang, tapos na ang laban. Pero nang matagpuan namin ang 3 sanggol sa bukid, doon namin natutunan na may mga laban palang mas malaki kaysa sa sarili nating pangangailangan. Tahimik ang lahat. May nakita kaming bayong na may 100 milyon, pero ang totoo, hindi iyon ang pinakamahalagang natagpuan namin. Ang pinakamahalaga ay ang pagkakataong gawin ng tama kahit pwede kaming matukso. Ang pagkakataong tumayo kahit pwede kaming matakot. Ang pagkakataong patunayan na ang mahirap ay hindi ibig sabihin mahina at ang mayaman ay hindi laging tama. Napaluha si Aling Fidela. Si Polding ay palihim na nagpahid ng mata. Si Nono naman ay pumalakpak ng unang-una, kaya sumunod ang lahat. Kinagabihan, matapos ang handaan, nanatili si Tatang Remigio at Maristela sa ilalim ng punong sampalok. Tahimik na ang paligid. Sa hindi kalayuan, naririnig ang tawa ng triplets habang kinukulit nila si Serafina at Nurse Ivana. "Tay," sabi ni Maristela, "naaalala niyo po ba noong akala natin mawawala na ang lahat?" Ngumiti ang matanda. "Oo, noong gabi bago natin sila makita, akala ko lupa lang ang natitira sa atin." "At ngayon?" Tumingin si Tatang Remigio sa malawak na bukid, sa learning center, sa mga ilaw ng bahay at sa mga batang tumatakbo sa lupaing minsang muntik ng agawin. "Ngayon," sabi niya, "alam ko nang hindi pala lupa ang pinakamalaking pamana, kundi ang kabutihang itinanim sa buhay ng iba." Sumandal si Maristela sa balikat ng ama. Sa unang pagkakataon sa mahabang panahon, wala na siyang takot na kinabukasan ay may darating para agawin ang tahanan nila. Hindi perpekto ang buhay, may pagod pa rin, may hamon pa rin, ngunit hindi na sila nag-iisa. Sa gitna ng palayan, tumakbo sina Savio, Cielo at Alondra papunta sa kanila. "Ate Stella!" sigaw ni Cielo. "Lolo Mejio!" Buksan ni Tatang Remigio ang mga braso niya at sabay-sabay na yumakap ang 3 bata sa kanya. Napatawa siya, malalim at buo ang tawa. Yung klaseng tawa ng taong sa wakas ay nakahinga na matapos ang mahabang unos. Tumingin siya kay Maristela at marahan sinabi, "Anak, akala natin pera ang natagpuan natin noon. Yun pala, bagong buhay ang iniwan sa atin ng Diyos." At sa ilalim ng lumang punong sampalok kung saan nagsimula ang iyak, takot at lihim, natapos ang kwento sa tawanan, kapayapaan at pamilyang hindi lamang binuo ng dugo, kundi ng tapang, katotohanan at pagmamahal.